Takbo! Hoy, nakauwi na ang nakababatang alagad. Takbo, tumakbo na kayo. Mga nakakatandang alagad, hintayin niyo ako. Hoy, tulungan niyo ako. Huwag kayong tumakas! Mga nakakatandang alagad, huwag niyo akong iwan. Nakakatandang alagad, hintayin niyo ako. Sige na, bilisan niyo. Mga nakakatandang alagad, huwag kayong tumakbo. Mga nakakatandang alagad. Hard. Mga nakakatandang alagad, buksan niyo ang pinto. Ako ay isang lucky star. Kung hahawakan ko lang kayo, gagaling ang inyong sakit. Nakababatang alagad. Hindi mo pa ba napapansin? Sinasapian ka na ng malas. Sino man ang humawak sa'yo ngayon ay mahahawa. Oo. Ha? Tingnan mo, ang kwintas na jade sa iyong leeg. Nakita mo kung ano na ang nangyari dito. Ang kwintas kong Jade, paano ito naging napakaitim at madumi? Mga nakakatandang alagad, Nadumihan ito ng itim, dahil sa iyong malas. imposible yan. Ako ay isang lucky star. Ano ba ang pinagsasabi niyo? Ikaw, bilang isang lucky star, dapat ay igagalang mo ang iyong mga magulang, at tutulungan ng mga karaniwang tao. Pero narito ka, nag-aaksaya ng oras sa bundok, walang ginagawa, nag-ipon ka ng kakulangan ng merito. Kaya nga ang langit, ay binabawi ang iyong mahikang kapangyarihan. Pero hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang ko. Anong gagawin ko ngayon? Well, simple lang. Bumaba ka lang ng bundok at hanapin mo ang isang taong may malaking merito para ampunin ka at malulutas na ang lahat ng problema mo. Madali lang yan. Mga nakakatandang alagad, maghintay kayo at panoorin. Siguradong magiging swerte na talisman na naman ako. Phew, napaalis din natin ang ating nakababatang alagad. Isang max level na bata na naghahanap ng aampon. Isang swerte na agimat para sa yaman at kasaganaan. Karapat dapat ka sa isa. Sino ba ang nakaisip nito para sa isang serye ng viral na video? Ang galing. Interesado? Dapat mong isipin na ampunin ako. Hindi. Munting bata, kung hihilingin mong kunan ka namin, hindi ka makakakuha ng anumang traffic. Ang tanging Leo na alam ko ay durian. Ano ba talaga ang traffic? Ha. Bata, magaling ka namang munting aktor. Ganito na lang, hayaan mong ituwid kita. Tingnan mo. Nakikita mo yan? Kailangan mong humanap ng tulad ni Ginoong Liam, isang lalaking laging nagiging viral. Mas magkakaroon ka ng buzz. Ang lakas ng gininto ang aura ng merito. Hindi ba't siya mismo ang hinahanap ko? Isang santo sa 10 buhay. Hoy, bata, maawa ka, Ginoong Liam. Hindi na ako maglalakas loob na magpanggap bilang mistikong manggagamot mula sa bundok UFO. Ipagpaumanhin mo ako, Ginoong Liam. Ginoong Liam. Paumanhin, Ginoong Liam. Aalagaan ko siya kagad. Huwag nang magdala ng ganyang sinungaling sa harapan ko kailanman. Opo, sir. Tatay! Tatay! Ginoong Liam, nasumpungan na ba ninyo si Binibining Nina, na ba? Hindi. Isang nagpapanggap na si Nina. Tatay! Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling taong nagtangka na magpanggap bilang aking anak? Kung takot ka, umalis ka na. Sandali! Galing ako sa bundok Wufu. Makakapagbasa ako ng kapalaran at makakapagpagaling ng may sakit. Hindi ka magsisisi kung papayagan mo akong manatili. Kaya hindi nagtagumpay ang pagpapanggap bilang aking anak. Ngayon naman ay nagpapanggap ka. Isang mistikong manggagamot mula sa bundok Ufu. Hindi ako peke, tingnan mo! Mayroon akong sertipikadong lisensya ng Taoista dito mismo. Tingnan mo ito! Ika-77 tao ka na gumawa ng ganitong kalokohan. Ano, naubusan na ba ng tao ang grupo ninyo? Nagpapadala na ng bata para manloko ng mga tao. Dahil bata ka, palalampasin ko na ito. Bigyan mo siya. Huwag mo akong makita. At huwag mo akong sundan. Hoy! Hindi talaga ako manloloko. Ginang Jiang, ang maestro na ipinakikilala ko sa inyo, ay tunay na maestro, may tunay siyang kapangyarihan. Kung nais ninyong maibalik ang paningin ng inyong anak, sumama kayo sa akin. Ang baho ng lalaking iyon. Sandali. Saan sila pupunta? May masama siyang balak, ano? Dito po. Wow, tingnan ninyo.
Pagmasdan ninyo, mga kapatid. Uminom lamang ng isang basong ito, at nilinisin nito ang mga dumi sa loob ng inyong katawan. Maestro, gumaling na ako. Talagang gumaling na ako. Salamat, maestro. Kita ninyo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang maestro ay may tunay na kapangyarihan. Ang galing. Maestro, nais kong kumuha ng isang basong banal na tubig para sa aking anak. Ginang Jiang, masyado kayong nakakapit sa material na kayamanan. Ang inyong puso ay hindi taimtim. Hindi ko kayo matutulungan. Handa akong isuko ang lahat ng aking kayamanan upang maibalik ang paningin ng aking anak. Mabuti, kaya't hinihiling ko sa inyo na itapon ang lahat ng inyong mahahalagang ari-arian sa incinerator na ito. CJ, Sandali. Lola, mga manloloko sila. Walang ganitong bagay na banal na tubig. Lola, peke silang lahat. Walang ganitong bagay na banal na tubig. Paano niya nalaman yun? May kalaban bang gustong sirain ako? paano pwedeng peke ang maestro? Nakita ko mismo na ang lalaking iyon ay uminom ng tubig na ito at gumaling agad. Ang matandang ito ay mayroon ding gininto ang aura ng merito. Lola, paninilang lang ang lahat. Siya at siya ay nagtutulungan. Huwag kang maniwala sa kanila. Ikaw dyan, tumahimik ka. Kung tayo'y mag-aantala, ang pagkakataong ito para iligtas siya. Kaya mo bang panagutan? Maestro, pakiusap, kumalma po kayo. Susunugin ko na ang tambak na basurang ito kaagad para iligtas ang aking anak. Lola, kaya ko ring iligtas ang anak mo. Ikaw. HMPH. Kaya may kalaban palang nagnanakaw ng aking negosyo. Huwag mong isiping makikialam sa aking usapan. Ikaw ay may dalang biyayang nakabubuti sa iyong pamilya. Hindi mo kailangan ng pagliligtas. Ang anak mo ay tiyak na magiging biyaya mula sa kamalasan. Ako ay may biyaya. Alaynan, hindi pwedeng tama yan. Alam ng lahat na si Ginang Jiang ay ipinanganak na may isang sumpa na magdadala ng kamalasan sa kanyang asawa at mga anak. Anong biyaya ang pinagsasabi mo? Totoo yan. Ang aking manugang na babae ay namatay. Ang anak ko ay nabulag. At ang aking apo ay nawawala. Ang buong pamilya. At ako lang ang maayos. Kawawa naman. Kung hindi ko sila sinumpa, sino ang gumawa? Oh, Ginang Jiang, kung tayo'y lalong mag-aantala, ang anak mo ay mapapanganib. CJ, susunugin ko na ito ngayon. Huwag mo akong pigilan. Lola, hindi kita pipigilan. Pero walang masama sa paghihintay ng kaunti pa. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Gagawin kong... wasakin ito. Bilis, pigilan siya. Oo. Ikaw, anong klaseng salamangka ito? Hininto ang liwanag, lumitaw kaagad at protektahan ang tunay sa pamamagitan ng kagyat na utos. Huwag. Basag. Takbo. Tingnan ninyo. Peking pugon iyan. Ano? Peking pugon ito. At tingnan ninyo. Lahat ng gamit natin, nasa loob ng kaong ito. Tama, wala siyang sinunog kahit isa. Oo. Ito ang pulse Aries na jade ko. Diyos ko, ito ang singsing sa kasal ko. Ito ang bank card ko. Lahat ito ng gamit natin. Paano napunta rito ang lahat? Maestro, Ano ang nangyayari? ano sa palagay mo? Nadaya tayong lahat niya. Oo, ikaw, malaking sinungaling. Hulihin siya. Tumigil ka. Matapos mong lokohin ang lahat ng mga taong ito, akala mo makakatakbo ka? Magkapareho tayo ng trabaho. Mga kasamahan tayo. Hayaan mo na lang ako ngayon. Hindi ako katulad ng sinungaling na tulad mo. Sabi ng maestro ko, ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Para sa paggawa ng pandaraya. Karapat dapat akong parusahan. Ito ay para sa paggawa ng pandaraya. Ito ay para sa... Paghuhugas utak sa iba. At ito ay para sa pagnanakaw ng kanilang kapalaran.
Munting maestro, nawalan siya ng malay. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang dali-daling mawalan ng malay. Ano na ang gagawin natin ngayon, munting maestro? Tumawag ng pulis. Ha, Sabi ng maestro ko, kapag nakakita ka ng kriminal, tumawag ka ng pulis. Ilipat lang natin siya sa tabi. Maghihintay tayo para sa pulis. Sige, salamat sa langit na binalaan mo kami, munting maestro. Kung hindi, ang malaking sinungaling na iyon, ay sisirain sana kami. Iniligtas mo kami, munting maestro. Salamat. o tumayo ka. Wala naman akong gaanong ginawa talaga. Ang munting maestro na ito ay napakatalino, at may kakayahan. Mayroon na akong gininto ang aura ng Merito ngayon. Ang huling santo sa 10 buhay ay inakala akong impostor. Ang isang ito, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Munting maestro, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayong araw. Ano ang gusto mong gantimpala? Maaari kong ibigay sa iyo ang kahit ano. O, Sabihin mo, Lola, pwedeng ba kitang maging nanay? ako, sa edad kong ito, maging nanay mo, ay hindi pwedeng mangyari iyon. At hindi mo rin ako ampunin? Hay, kailan kaya ako makakakuha ng sapat na merito? Hay, kung hindi nawala ang aking apo, halos kasing edad mo na sana siya. Munting maestro, paano kung hanapin kita ng tatay? Hindi. Sabi ng maestro ko, kailangan kong humanap ng tunay na mabuting tao. Paano kung mapunta ako sa masamang tao? Hindi. Ang nasa isip ko ay ang sarili kong anak. Hindi mo ba sinabi na ang aming pamilya ay pinagpala at protektado? Tiyak na kwalipikado ang anak ko. Sige Lola, sasama ako sa iyo sa bahay. Munting maestro, tingnan mo, iyon, ang bagong tatay na hinanap ko para sa iyo. Hindi ba iyon ang tatay na hinahanap ko sa simula pa lang? Tatay, Munting sinungaling. Paano ka nakarating dito? Liam, ito ang bagong anak na hinanap ko para sa iyo. Ano? tatay. Hoy, Daddy. Kaya nang hindi mo ako maskam. Ang nanay ko naman ang naskam mo. Talagang minaliit kita. Tatay, ito lang ang tadhana. Ampunin mo ako, pakiusap. Hindi pwede. Hindi ko tanggapin ang isang sinungaling bilang anak ko. Nanay, paalisin mo na lang siya. Liam, bantayan mo ang tono mo. Ang munting maestro, Ani, ang aking tagapagligtas. Hindi siya sinungaling. Nanay, talagang nawala na sa isip mo. Napaniwala ka sa panlilin lang ng isang bata. Alam ko eksakto ang ginagawa ko. Anyway, dinala ko siya dito. Kung hindi mo tatanggapin si Ani bilang anak mo, huwag mo na akong tawaging nanay. 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 Tingnan mo naman, ang bata mo, pero ang galing mo. Niloloko mo ang nanay ko, ng husto. Hindi ko niloko si Lola. Nakuha ko siya sa tunay kong kakayahan. Tatay, Sandali. Hindi pa ako pumapayag na kunin kang inaanak. Huwag mo akong tawaging tatay. opo, Daddy. Ikaw. Bakit mo ipinipilit na ituring akong tatay mo? Dahil ang ginintuang aura mo ang pinakamaliwanag. Basta't kasama kita. Hindi na ako mag-aalala sa masamang swerte. Tungkol ba sa pagyaman ang gininto ang aura na ito? Makinig ka, maliit na sinungaling. Pwede kang manatili dito, pero kailangan mong maging mabait, at huwag magdulot ng gulo. Huwag kang mag-alala, Daddy. Hindi ako maglalakas loob na gumawa ng masama. O lalo akong magkakamalasin. Mas mabuti yan, Lisa. Maghanda ka ng kwarto para sa kanya. Opo, sir. Lola, paano ko gagamitin ito? Heto. Hayaan mong patuyuin ng tatay mo ang buhok mo. Marunong siya. Ako, nanay, may nakalimutan ka ba? Eh ano naman, hindi naman sirang-sira ang mga kamay mo. Nakasaksak na ito. Bilisan mo, wag nang magpatumpik-tumpik. Ikaw, halika rito. Annie. Annie. Kung hindi nawala si Nina, malamang nakangiti at naglalaro din siya. Ani, gising ka na.
Maganda ba ang tulog mo kagabi? Ang ganda ng tulog ko. Lola, mas malambot ang kama kaysa sa kawayan kong kama sa bundok. Mabuti naman. O siya nga pala. Daddy, nakatulog ako kagabi. Ikaw ba ang nagdala sa akin sa kwarto? Ano sa palagay mo? Sige, kung ganoon ang sabi mo. Halika na at kumain, Ani. Handa na ang almusal. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya gumawa ako ng kaunti ng lahat. Salamat, Lola. Ang pinakagusto ko ay yung mga magaganda at malalambot na siopaw. Hindi naman maselan ang batang ito. Oh, siya nga pala, Daddy. Bakit ka nakasuot ng salamin sa araw? Para magmukhang astig. Ang mga mata ng tatay mo, hindi masyadong maayos, kaya kailangan niya ng salamin sa araw. Talaga? Anong ginagawa mo? Pero Lola, ang mga mata ni tatay ay mukhang maayos naman. Ang mga mata niya mukhang maayos sa labas, pero ang totoo, wala siyang makita. Pero wala naman akong nakikitang problema sa mga mata ni tatay. Bata ka lang. Hindi mo maintindihan kahit ipaliwanag ko. Bata ako, ano naman? Hindi ibig sabihin noon ay tanga ako. Bakit hindi ko maiintindihan? Hayaan mo akong tingnan ang sarili ko. Ano ang problema sa mga mata mo? Daddy, maayos naman ang mga mata mo. Nadungisan lang ng masamang aura. Ano tong masamang aura? Hindi naman basta-basta lumilitaw ang masamang aura. May nagbabalak talaga sa likod nito. Hayaan mong hanapin ko ang pinagmulan ng aura na ito. Kakaiba. Parang hindi ko ito mahagilap. Hindi ka lang basta baliw na babae. Isa kang maliit na sinungaling. Wala akong oras para makipaglaro sa isang maliit na sinungaling. May trabaho ako sa kumpanya. Aalis na ako. Lola, kailangan bang manatili si Daddy sa kumpanya ng napakatagal araw-araw? Siyempre naman, ang daddy mo, isang tunay na workaholic, alam mo. Nasa opisina siya ng hindi bababasa. 10 oras araw-araw. Gusto ko ring pumunta doon. Lola, maari mo ba akong isama doon? CJ, isasama kita. Par ito, Ginang. Ginang, nasa opisina si Ginoong Liam. Teka, Ano ng problema? anong klasing lugar ito? Ito ay opisina ni Ginoong Liam. Narito mismo ang pinagmulan. Huwag mong inumin yan. Seguridad. Saan nang galing ang batang ito? Palayasin mo siya, ngayon din. Sino nang may lakas ng loob na palayasin siya? Ginang. Pakawalan mo siya, ngayon din. Oh, Nanay, Annie. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Daddy, kung hindi ako dumating, namatay ka na sana. Ano? sinong may lakas ng loob? Nasaktan si Ginoong Liam dito mismo sa Grupo Lin. Ano sa palagay mo? Ikaw, nilason mo ito. Lason dito. Bata, masyado ka bang nanonood ng teleserye? Ang galing ng imahinasyon mo. Biro man o hindi, ako ang bahalang humusga. Annie, sabihin mo sa akin ang totoo. Nanay, bakit mo pinagbibigyan ang kalokohan niya? 7 taon ng assistant ko si Gina. Paano niya ako lalason? Tama po, Ginang. Kung gusto kong saktan si Ginoong Liam, matagal ko nang ginawa, bakit ngayon lang na nandito ka? 7 taon. Himala na napakaswerte ng daddy ko at nabuhay hanggang ngayon. Annie, Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang higit sa isang beses niya sinubukang saktan ang anak ko? Eksakto, ang mabigat na kasalanang sumusunod sa kanya. Ay nangangahulugang hindi ito ang unang beses niya. Ngayon naiintindihan ko na. Lagi kong iniisip kung bakit mahina ang kalusugan ni Liam. Sa loob ng mahabang panahon. Kaya may ahas pala sa damo. Ginang, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo kailangang gumamit ng isang pasaway na bata para ay paratang sa akin. Ikaw, Annie, hindi ba'y pinangako mo sa akin kahapon? Natitigil ka na sa pagiging manggaganso. Daddy, hindi ako nagsisinungaling. Masamang tao talaga siya. At ito ang patunay. mailason man o wala, isang simpleng pagsusuri ang magsasabi. Chip, dalhin mo ito para ipasuri. Gagawin ko po. Ginang, nagtatrabaho si Chip para sa inyo. May lason man ito o wala. Nasa inyo na iyon.
Hindi na kailangan ng pagsusuri. Nanay, tiwala ako kay Gina. Ngayon, pakisama mo na si Annie at umalis na kayo. May trabaho pa ako. Ang mga matatanda talaga, hindi ka panipaniwala. Laging ginagawang komplikado ang mga bagay. Panoorin nyo lang. Anong ginagawa mo? Kung okay lang ito, ikaw ang uminom. Ay nako, ang lason, gumagana na. Kailangan kong kunin ang antidote, ngayon na. Ginang. Dahil hindi mo naman ako pinagkakatiwalaan. Ihahain ko na ang aking resignation ngayon din. Aalis na ako. Anong nangyari? Gina, Gina. Wala naman. Pinainom ko lang sa kanya yung binigay niya sa'yo. Yun lang. Paano mo siya ginanyan? Siya ang may kasalanan. Sinubukan kanyang lasunin. 5 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng paningin dahil sa aksidente. Si Gina lang ang nanatili sa tabi ko. Pwede akong saktan ng iba, pero hindi kailanman si Gina. Daddy, hindi lang bulag ang mata mo, bulag din ang puso mo. Dapat mong makita para sa sarili mo kung gaano kabaho talaga ang pag-arte niya. Ikaw ang masama, hindi dapat ako naging mabait at hinayaan kang manatili sa pamilya Lin. Niloloko mo ang nanay ko. Daddy, bakit hindi mo ako paniwalaan? Ikaw na maliit na sinungaling. Ano ba ang nagawa mo para karapat-dapat dito? Sige, kaya patutunayan ko sa'yo. Lahat ng itong mahiwagang kalokohan. Wala akong oras para dito. Daddy, saan ka pupunta? Pinalayas ninyong dalawa si Gina. Sasundan ko siya para humingi ng tawad. Liam, Daddy. Daddy, anong nangyari, Daddy? Ay nako, kumakalat ang masamang aura kay Daddy. anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin kung saan nanggagaling ang masamang aura para tuluyan itong maalis. Nahanap ko na. Gininto ang aura, lumitaw ka, ipagtanggol at protektahan ang tunay. Sa ngalan ng batas, iniuutos ko. Basag. Liam, Daddy, kumusta ang pakiramdam mo? Kaya ikaw pala, Annie. Kaya ganito pala ang itsura mo. Daddy, nakakakita ka na? Nakakakita na ako. Nanay, nakakakita na ako. 5 taon. Nabuhay ako para makita ang araw na ito. Ang galing naman, Daddy. Annie. 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 Ganap siyang malusog. Paano siya biglang nahulog ng ganoon? Kasalanan ko itong lahat. Kung pinagkatiwalaan ko lang sana si Annie, hindi sana siya nagkolapse dahil sa galit sa akin. Annie, pakiusap, magising ka na lang. Nangangako ako, hindi na kita kakalabanin. Daddy. Annie, gising ka na. Annie, aking mahal. Gising ka na sa wakas. Halos mamatay sa takot ang lola mo. Ayos lang ako, Lola. Annie, anong nangyari? Bakit ka umubo ng dugo at nawala ng malay? Dahil sobra kong ginamit ang aking espiritual na kapangyarihan at nagdusa ng negatibong epekto, kaya nawalan ako ng malay. Paumanhin. Daddy, Lola, nag-alala kayo dahil sa akin. Hindi. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin, hindi ka sana nag-collapse. Daddy, dahil taos-puso kang humingi ng paumanhin? Bata lang ako kaya hindi ako magtatanim ng galit. Pinapatawad kita. Salamat, Annie. Lola, gutom na ako. Kung gutom ka, ibig sabihin hindi ka malubhang nasaktan. Maghintay ka dito, kukuha ako ng makakain mo. Nanay, ako na ang gagawa. Salamat, Daddy. Liam, anong problema? Nanay, ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Nanay, bakit mo pinatay ang mga ilaw? Buksan mo ulit. Hindi ko pinatay. Liam, ang mga mata mo hindi na naman ba sila bumibigay? Daddy, tingnan ko. Hindi, kailangan mong magpahinga. Huwag mo nang gamitin pa ang espiritual na kapangyarihan mo.
Ayos lang, Daddy. Hindi naman kailangan ng espiritual na kapangyarihan ng pag-check ng pulso mo. Tingnan ko. Ano? Puno ng masamang aura si Daddy. Walang mabilisang lunas. Kaya nga pabugso-bugso ang kanyang paningin. May pag-asa pa ba? Syempre naman, pero magtatagal ito, mga 6 na buwan man lang. Basta maayos. 5 taon na akong naghintay, kaya ko pang maghintay ng 6 na buwan. Kung makakahanap kayo ng espiritual na bagay, mapapabilis ang proseso. Espiritual na bagay? Paano natin hahanapin iyon? Tulad ng natural na mga hiyas at jade. Mga antigong humigop ng espiritual na enerhiya sa paglipas ng panahon. Pwede ang alinman. Sa ilang araw, ang Zenith ay magdaraos ng subasta. Baka mayroon sila doon. Ayos, titingnan natin yon. Annie, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kay Liam at sa pamilya natin. Lola, pamilya tayo. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Tama ka, nagiging tanga ako. Aking mahal na apo na si Annie. Ikaw talaga ay ang maliit na bituin ng kapalaran ng pamilya natin. Syempre naman, ako ay isang maliit na bituin ng kapalaran. Kaya, mas mabuting humanap ka pa ng mas masarap na pagkain para sa akin. Kung hindi, babalik ako sa langit. CJ, Maestro. Kasalanan lahat iyon ng babaeng iyon. Sinira niya ang aking forma sayo ng pang-akit ng aura, at minasak ang aking mga plano. Ikaw, lumapit ka. Maestro, ano ang iyong mga utos? Ikaw, hanapin mo ang iyong tunay na maestro. Sabihin mo sa kanya na mag-ipon ng espiritual na bagay para sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong matutupad ito. Ngayon, lumabas ka. Oo, Kahit papaano, nakakuha ko ng buffet. Kaya hindi ito ganap na pagkatalo. Kapag naibalik ko na ang aking kapangyarihan, sisiguraduhin kong ang babaeng yon ay madurage hanggang sa maging alikabok. Aba, ang ganda ng lugar na ito. nako, sino yun? Hindi ba yon si Ginoong Liam? Anong ginagawa niya rito? Huwag mong sabihin na yung maliit na pasaway na sinasabi mo, ang siyang nagpagaling sa kanya? Ginoong Frank, huwag mong maliitin ang babaeng iyon. May kakaiba talaga sa babaeng iyon. Siya ang dahilan kung bakit ako napilitang umalis sa grupo Lin. Teka. Mula nang mabulag siya, naging palaisipan na lang siya. Anong ginagawa niya sa isang auction? Ginoong Frank, hindi niya dapat malaman na nagtatrabaho ako para sa iyo. Paano kung ako muna ang magumpisa? Ginoong Liam, ang galing, nagkita tayo dito. binibining Gina, bata lang siya. Tungkol sa nakaraan, pasensya na. Ginoong Liam, anong dahilan ng pagpunta mo sa auction ngayon? Dumalo sa auction ng personal. Ako, Nandito si Daddy para bumili ng regalo para sa akin. At sabi niya, ako ang pipili ng pinakamaganda. tama. Inampun ko lang si Annie. Nagpipili ako ng welcome gift para sa kanya. Kaya si Binibining Ani ay, anak mo na ngayon, kaya pala ang matandang ginang, ay naniniwala sa sinasabi niya. Ngayon ko lang naisip na si Annie ay isang taong mapagkakatiwalaan ko. Ginoong Liam. Kaya, pinaghihinalaan mo rin ako. Sinisiguro ko, hindi kita sasaktan. Nakikita mo, ininom ko yung tubig, at ayos lang ako. Ginang, dapat kang tumigil sa pagsasalita. Ang baho ng amoy mo. Talaga. Baka sobrang bango ng pabango ko. Magpapalit ako. Ginang, at ang baho rin ng hininga mo. Ginoong Liam. Sinusubukan ko lang maging mabait. Bakit parang, ayaw pa rin sa akin ni Binibining Ani? Kung ayaw sa'yo ni Annie, may dahilan siguro siya. Dapat mag-isip-isip ka pa tungkol sa sarili mong mga problema. Ginoong Liam. Dahil hindi mo pa rin ako nauunawaan. Hindi na kita gagambalain pa. Ang galing magpanggap. Bakit? Parang napakalaki ng galit mo kay Gina. Daddy, dala-dala niya ang amoy ng masamang aura. Ano? Baka naman, galing lang yon sa opisina. Hindi.
Galing mismo sa pinanggalingan ng amoy sa kanya. Talagang bakas ito mula sa pakikisalamuhan niya sa nagtatag ng pormasyon. Ang tagal na tapat sa akin ni Gina. Sinusubukan pala niya akong saktan. Daddy, hindi ka na naman talaga bata. Paano ka pa rin napaka-inosente? Hindi mo naman ipagpapatuloy ang pagtitiwala sa masamang babaeng yon, di ba? Hindi. Hindi ako ganoon katanga. Ngayon, ako ay nagkamali sa kanya. Siguradong mag-iingat ako sa kanya mula ngayon. Kaya, may nalaman ka ba? Wala, napakaingat sa akin ng babaeng iyon. At kahit si Liam ay kakampi niya. Palaging nagdududa ang pinsan ko. Hindi niya alam, ikaw ang pinadala ko, di ba? Maaaring. Tiyak na may sinabi, ang babaeng iyon sa kanya. May sinabi man siya o wala. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Ito, isuot mo ang maskarang ito. Huwag mong hayaang malaman ni Liam ang pagkatao mo. Sige. Maligayang pagdating sa ang subasta ng summit. Ako ang para sa yung ito. At ang pangalan ko ay Jane. Ngayon, ang Zenith ay maghahanda ng isang espesyal na subasta. Pagsasamahin natin ang pagtatasa at ang subasta para sa lahat ng item. Edad lamang ang ibubunyag namin. Walang ibang detalye ang ibibigay. Walang panimulang tawad. Maaari kayong tumawad ng malaya sa anumang item na gusto ninyo. Ano? Ang edad lang, walang ibang impormasyon. Ang subasta ng Zenith ay talagang todo na. Walang panimulang tawad. Hindi ba sila natatakot na malugi? Daddy, narito na ang pagkakataon nating makahanap ng nakatagong hiyas. Daddy, ito na ang pagkakataon nating makahanap ng nakatagong hiyas. Medyo may tiwala ka sa sarili mo, ano? Siyempre naman, hoy, ako naman ang maliit na bituin ng kapalaran mo. Kahit wala akong gawin, kusa na lang dumarating ang mga kayamanan sa mga kamay ko. Panoorin mo ang magic ko. Walang description. Paano kung nagkamali ang mata mo at bumili ka ng peking bagay? Malaking kawalan iyon. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Lahat ng item dito ay tunay na antigo na mahigit 500 taong gulang na. Ang totoong bagay, mga anti-gang mahigit 500 taong gulang. Paano kaya matitiis ni Pangulong Grant na iwanan ng isang bagay na napakamahalaga? Bakit pa nila pinagdaanan ang lahat ng ito? Dahil sa pagkakataong ito, espesyal ang mga item. Mahirap silang tasahin, kaya si Pangulong Grant ang nag-isip ng buong bagong bagay na ito. Medyo nakaka-interes iyon, kaya pagsubok ito ng matalas na mata ng lahat. Ang pagtatasa ay hindi ang nakakatakot na bahagi. Ang pagiging masama ang nakakahiya. Magkamali ka lang ng isang beses, at ikaw ang katatawanan ng industriya sa loob ng isang taon. Sige, binibining Jane, huwag mo na kaming ipagpaliban. Tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Sige, ipinahahayag ko na ngayon. Ang subastang ito ay opisyal ng binuksan. Una, 1,000 taong gulang na tasa ng alak mula sa dinastiyang Hiyas. Sabi-sabi, ang pattern ng dragon na iyon ay nakalaan para sa mga maharlika ng dinastiyang Hiyas. Kaya ang tasang ito ay tiyak na isang kayamanan na ginamit ng mga maharlika ng dinastiyang Hiyas. Teka, ito kaya ay ang maalamat na tasa ng 9 na kurba ng Dragon Jade ng dinastiyang Hiyas. Tiyak iyon. Hindi ko akalain na ang unang item ng Zenith ay napakamaluho. Talagang karapat-dapat sa pangalan ng Zenith. Panimulang tawad, 0. Ang mga tawad ay dapat tumaas ng hindi bababa sa 20,000 piso. Magsimula na tayo. Ay, Ito, kilala ko ito. dapat ba tayong tumawad? 200,000 piso. Tatay, huwag! Huwag kang tumawad. Ano ang problema? Peking bagay iyan. Ang totoo, nasira ko na. Peking bagay yan. Ang totoo, matagal nang nabasag. Bahagi ito ng koleksyon ng aking maestro. Siyam ang orihinal na bilang nila. Minsan, ninakaw ko ang ilang alak at napalasing ako. Ako'y iinom ng isang tasa at babasagin ang isang tasa at pagkatapos, oops, nabasag ko lahat. Lahat? Ano yung nasa entablado? Iyon ay dapat isang mataas na kalidad na replika mula sa dinastiyang Hiyas. Antigo pa rin, pero hindi ito bagay para sa maharlikang gamit. Malayo ang halaga kumpara sa orihinal. Ganun ba? 200,000, unang tawag. 200,000, pangalawang tawag. 200,000, pangatlong. 400,000 dolyar. Ang subasta Narito ng pala sina Ginoong Frank at Ginoong Liam. Magiging maganda ito. Kaya, narinig ko, pinsan ni Ginoong Liam si Ginoong Frank. Pero lumalabas, ang lolo ni Ginoong Liam ay ibinigay lahat ng kanyang shares sa kanyang apo, si Ginoong Liam. Kaya, magkaaway sila. Tunay na labanan ng mga higanti. Paumanhin, Liam. Kailangan lang talaga ng opisina ko ng bagong tasa.
Liam, hindi ka magagalit kung sasali ako sa pagbid, di ba? Siyempre, ang pinakamataas na bid ang mananalo. CJ, Eto na ang tanga. Hayaan mo siyang kunin. 2 milyon, pangalawang tawag. 2 milyon, pangalawang tawag. 2 milyon. Anong ginagawa mo? Laging itinuturing ni Frank Cheng na kalaban ako. Kung magtaas ako ng bid, siguradong susunod siya. Tamang pagkakataon para isahan siya. Ah, yun pala ang plano mo. Ayos, pagsamahin mo siya sa sarili niyang gamot. 8 milyon, 10 milyon. 12 milyon. 15 milyon. May karagdagang bid pa ba? $20 milyon. Ang 20 milyon ay hindi maliit na halaga para kay Ginoong Liam. Tama ka, Frank. Kaya, hindi na ako sasali. Ano? Aatras ka? Ano? Hindi ka na magtatawad? 20 milyon, unang tawag na. 20 milyon, pangalawang tawag na. 20 at huling tawag. Naibenta, binabati kita, Ginoong Frank. Gusto ko sanang bilhin ito para paglaruan ng bata sa bahay. Hindi ko inasahang magugustuhan mo ito ng ganito, Frank. Pinapamigay ko na sayo. Basagin ang antigo mula sa dinastiyang Laya para lang sa kalokohan. Nagbibiro ka ba? Ngayon mo lang nalaman yan. Ikaw, may ganang mangasar sa akin? Sige, tingnan natin. Kung magkano pa ang pera mo, ang CEO ng bumabagsak na Grupo Lin, ang natitira para makipag-agawan sa akin. Ang pangalawang lot natin ay isang insensaryo mula sa dinastiyang Laya. Ang panimulang tawad ay 0. Ang bawat dagdag na tawad ay dapat hindi bababa sa 20,000 piso. Bukas na ang pagtatawad. Kilala ko ito. Hindi ba ito yung sa nagtatag na Imperatrice ng dinastiyang Laya, Imperatrice Dugo, ang paborito niyang insensaryong may disenyong phoenix at singsing? Narinig kong nawala ito sa ibang bansa. Hindi ko inakalang makakabalik ito. Tingnan mo ang gawa. Ang kulay. Walang duda, tunay ito. Ani, ano na pinagtatawanan mo? Peking bagay din ba ito? Hindi naman talaga. Ito nga ay mula sa nagtatag na Imperatrice ng dinastiyang Laya, ang insensaryo na Imperatrice Dugo. Gayunpaman, ginamit ito bilang pampalansa ng kubeta ng palasyo. Kukunin ko ito, 200,000 piso. Ito ay kayamanan ng dinastiyang Laya. 200,000 lang ang tinitawad mo. 1,000,000 piso. Ito na yun. 4 na milyong piso. Pinag-apat ni Ginoong Frank ang presyo ng isang bagsakan. Mukhang napakatiwala niya sa kanyang paghuhusga. Dahil gumalaw na si Ginoong Frank. Ano pang pagkakataon nating makipagkompetensya? Ha, iniisip ko kung si Ginoong Liam ay kikilos din. Anong pinagtatawanan nila? Hindi naman nila sinusubukang pataasin ang tawad ko ulit, di ba? Huwag mo silang pansinin. Sabi ni Maestro Nimbes, na minsang pinagpala ng bituin ng kapalaran, ang maharlikang pamilya ng dinastiyang Laya. Kung makukuha mo ang isang bagay na ginamit ng maharlikang pamilya, maaari nitong pataasin ang iyong kapalaran. Dahil si Maestro Nimbus ang nagsabi, dapat itong mapagkakatiwalaan. Masyado lang akong nag-iisip. 4 na milyong piso para sa pampalansa ng kubeta. Daddy, gusto mo bang tumulong para taasan ang presyo? Nagsimula si Frank sa mataas na tawad. Para lang takutin ang ibang mga bidder. Natatakot ako, naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pananalapi. Kapag pinilit pa, babalik lang sa akin. 20 milyon, unang tawag. 20 milyon, pangalawang tawag. 20 milyon, nabenta. Binabati kita, Ginoong Frank. Hindi man lang sinubukan ni Liam na tumawad ng mas mataas sa atin. Ang lakas ng kakulangan sa panlasa. Wala siyang mata para sa kayamanan. Hindi tulad natin, na may gabay ng isang master. Paano niya malalaman ang tunay na halaga ng bagay na ito? Iyan ang isang insensaryo ng dinastiyang Li. Mayroon pa rin itong mabangong 1,000 taong gulang. Wala akong naamoy. Sa totoo lang, parang may naamoy ako. Medyo mabaho. Hindi ka palang nagliwanag. Maglaan ka ng mas maraming oras sa kayamanan. Magiging maayos ka rin sa tamang panahon. Oh, tama. May katuturan iyan. Akala niya talaga na ang pampabango ng palikuran ay isang kayamanan.
Daddy, kailangan nating makuha ito. Hindi ba tayo dapat maghintay ng kaunti? Hindi na kailangan. Alam ko mismo kung ano ang nasa loob. Mayroon ka bang X-ray vision o ano? Oh, pakiusap. Parang may X-ray vision ako. Ito ang aking gamit. Makikilala ko ito kahit nasa abo. Susunod, isang 5,000 taong gulang na extraterrestrial na meteorite. Pinangalanan namin ito, Bato ng Langit. Ano bang klaseng extraterrestrial na meteorite ito? Paano ito naging isang perpektong parisukat? Mukhang pinutol ito. Hindi ito kailanman artipisyal na binago. Natural itong nabuo sa hugis na parang ladrilyo. At iyon mismo ang nagpapaspesyal nito. Espesyal? Anong espesyal doon? Hindi naman tayo naka-lab coat. Ang pangit na kulay abo na bukol na ito, hindi pa magiging magandang pampatong ng papel. At hindi kilala ang komposisyon nito. Nag-aalala ako, baka radioactive ito. Oo, hindi pwede. Kalimutan mo na. Tingnan natin ang susunod na item. Bato ng langit. Ang bagay na ito, baka ito ay isang uri ng kayamanan. Gina, puntahan mo at tanungin si Maestro Nimbus tungkol dito. Sige. Hello. Si Maestro. Sigurado ka, ito ba ang gusto mo? Siyempre, Daddy, huwag mong maliitin ang bato ng langit na ito. Mukha man itong ordinaryo. Pero galing ito sa kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit. May lugar bang ganoon? Talagang mayroon. Ang bato ng langit na ito ay isang bagay na daladala ko nang bumaba ako sa lupa. Maliit na swerteng bituin. Isang magnanakaw ng kapalaran ang nagwawala kasama ang kapalaran ng mundo. Mas mabuting bumaba ka roon at tingnan mo. Hindi ba kayong dalawa ang bahala dyan? Ako ang may hawak ng haba ng buhay, hindi ng kapalaran. Ang gawing walang hanggan ang buhay ng isang kaawa-awang kaluluwa, mas mabuting hayaan mo na lang siyang mamatay. Eksakto, kung magulo ang kapalaran ng mundo, na magdudulot ng malawakang pagdurusa, edi magpaalam ka na lang, sa lahat ng masasarap na, bubble tea na gawa ng tao. Ay, hindi mangyayari yan? Sige, para sa masarap na bubble tea, aalis na ako. Oh, sa wakas, nauto namin. Ang maliit na pasaway na yon na bumaba, ha ha ha. Bato ng langit, literal itong ladrilyo mula sa kaharian ng langit. Ang espiritual na kapangyarihan nito ay higit na mataas kaysa sa ordinaryong bagay. Kaya nitong buhayin ng patay. Daddy, magagamot ng lubusan ang mga mata mo. CJ, tatawad ako dyan, pero hindi na yon. Ano ang ibig mong sabihin? Makikita mo. Hindi pa natutuklasan ng aming mga eksperto ang komposisyon ng bato ng langit na ito. Mahirap itong tasahan, kaya nandito ito, sa subastang ito. Ang panimulang tawad ay 0 piso. Magsimula na. Paano pa natin ito tatawarin? Ano ba talaga ito? Wala akong ideya. Sumagot na ba si Maestro Nimbus? Sabi ng maestro, walang pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan. Isang ordinaryong bagay lang ito. Pinagmukha pa nilang misteryoso. Akala ko ay isang uri ng kayamanan. Nakakabigo naman. May mga tatawad ba? Kita mo, kahit si Ginoong Frank at si Ginoong Liam ay parang hindi interesado. Makikita ba talaga natin ang unang bagay na hindi mabebenta? Binibining Jane, ang reputasyon mo bilang punong subastador ay masisira ngayong araw. Ito ang magiging unang, hindi na bentang bagay mo, May gustong diba? magsirbi at tumawad sa reserba. Nandito sina Ginoong Liam at Ginoong Frank. Sino ang maglalakas loob na agawin ng atensyon? May balita, si Ginoong Frank ay kilala si Binibining Jane. Baka, gawin niya ang pabor na ito para sa kanya. 20,000 piso lang ito. Tumawad ka na? Huwag magmadali. Para sa ating magandang subastadora, ako na ang sasalo, 20,000 piso. Ay, tumawad siya. Bilisan mo at tumawad. Sandali lang. Kung maghihintay ka pa, mapupunta sa kanya ang bato ng langit. Hindi ka panipaniwala kayong mga matatanda. Nangangako kayo tapos binabawi. Huwag kang mag-alala. Talagang mananalo ako nito. Daddy, puno ka ng sorpresa. Salamat, Ginoong Frank. Pinahahalagahan ko ang iyong kilos. 100,000, unang tawag. 100,000, pangalawang tawag. 100,000. 100,000. 110,000. Liam Lin, sinusubukan mong galitin ako. Hindi Frank, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko yon intention. Bakit ngayon ka lang? Sa sandaling magtaya ako, bigla kang sasali? Oh, Hindi ako nakikinig. Sige, tingnan natin kung hanggang saan. Ang iyong kaya. 200,000, 210,000. 300,000, 310,000. tig 10,000 lang ang itinaas ni Ginoong Liam. Malamig ang ulo, parang hindi naman siya interesado. sa tingin ko, sinusubukan lang niyang galitin si Ginoong Frank. Nag-aaway sila. 500,000,
510,000. 1,000,000. Teka, Huwag mo akong pigilan. tingnan mo ang ekspresyon ni Liam Lin. Ayaw na ayaw niya talaga. Sinasadya niyang kalabanin ka. Sige, niloloko mo na naman ako, ha? Itataas ko ang presyo para sundan niya. Itataas ko ang presyo para sundan niya. Kung talagang magtataas ka ng ganyan, talagang hindi na niya susundan. Hindi naman tanga si Liam Lin. Para lang galitin ako, magpapatuloy siya. Alam mo ang kasabihan, mas mabuti ang ligtas kaysa sa nagsisisi. Ang huling lot ang talagang mahalaga. Huwag mong sirain ang plano ng maestro. Sige. 510,000. Unang tawag. 510,000. 510,000. Pangalawang tawag. May iba pang taya. Ginoong Frank, hindi ka na magpapatuloy. Bakit ako magpapatuloy? Dahil gustong-gusto ito ni Ginoong Liam. Ipagkakaloob ko na sa'yo. Ang pangit na lalaki, naubusan na ng pera? Hindi uubra sa akin yan. Liam Lin, akala mo ba maloloko mo ako ng parehong panloloko? Ano ang gagawin natin, Daddy? Hindi siya kumagat. 510,000. Pangatlo at huling tawag. Nabenta. Binabati kita, Ginoong Liam. Yehey, nakuha nga natin. Daddy, paano mo naiisipang takutin ang pangit na lalaki? Hindi kami magkasundo ni Frank. Kung ako ang magbibid, siguradong susunod siya. Kung magdududa lang siya, saka siya mag-atubili. Daddy, kayo pong mga matatanda ay kaunti lang ang talino kaysa sa akin. Siyempre, kung mas bobo pa ako sa'yo, sayang ang mahigit 30 taon ko. Pero, parang ordinaryo lang ang pakiramdam ng bato ng langit na ito. Sigurado ka bang ito ang hinahanap mo? Ang bagay mula sa kaharian ng langit ay hindi para suriin ng mga mortal. Daddy, masyado ka pang naive. Ang banal na kapangyarihan lang ang makakapagbunyag ng mga lihim nito. Ay, Panoorin mo ito. Si Liam Lin na ito. Namumungos sa paggastos ng 500,000 dolyar. Mukhang naubos na nga ang cash flow ng pamilya Lin. Ganyan ang kapalit ng pagiging matalino sa akin. Ngayon, siya ang nahihirapan dito. Tingnan, ano iyon? Parang galing sa tabi ni Ginoong Liam. Maaari kayang ito ay ang espiritual na jade ng batong pango. Pangulong Grant, Pangulong Grant. Pangulong Grant ng samahan ng mga tagapagtasa. Hindi ba't nagretiro siya 5 taon na ang nakalilipas, at nanumpang hindi na magtatasa ng mga kayamanan? Ginoong Liam, ang espiritual na jade sa iyong kamay. Maaari ko bang tingnan? espiritual na jade. Ibig mong sabihin, ang bato ng langit na ito. Paumanhin, Pangulong Grant. Sinasabi mo bang si Ginoong Liam ay may espiritual na jade? Eksakto. Iyan nga talaga ang totoo. Ano ang espiritual na jade? Seryoso? Hindi mo alam? Si Maestro Wufo mismo ang nagkumpirma. Ito ay isang himalang halamang gamot na kayang buhayin ng patay. Ganoon ba talaga kalakas yun, Pangulong Grant? Kung hindi ko ito naranasan sa sarili ko, hindi rin ako maniniwala na ang napakaliit na batong iyon ay may ganong kalakas na kapangyarihan. Noong araw, mabigat ang sakit ko, walang gamot na makapagpapagaling sa akin. Handa na akong maghanap ng ilang liblib na sulok sa malalim na kabundukan at tapusin ang lahat. Ngunit sa pagkakataon lamang, nakakita ako ng isang piraso ng espiritual na jade sa mga bundok na iyon na hindi hihigit sa kuko. Sinabi ni Maestro Wufo na ito ay espiritual na jade. Ibinigay ko ito kay Maestro Wufo. Hiningi ko sa kanya na maghanda ng gamot para sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula akong gumaling ng paunti-unti araw-araw. At nabubuhay pa rin ako hanggang ngayon. Puno ako ng enerhiya. Isang pirasong hindi hihigit sa kuko ng espiritual na jade ay makapagpapagaling ng malubhang sakit. Ngunit ang piraso na kay Ginoong Liam ay kasing laki ng palad. Hindi ba ibig sabihin nito? Imposible. Maliwanag na sinabi ng maestro na ito ay isang ordinaryong bato lamang. Anong espiritual na jade? Sa tingin ko ito ay isang panloloko lamang na ginawa ng subasta ng Zenith at ng samahan ng mga tagapagtasa. Ginoong Frank, maaaring hindi ka magtiwala sa Zenith. Ngunit hindi mo maaaring insultuhan ang aking profesional na integridad. Ako, si Grant, ay nanunumpa sa aking habang buhay na karangalan. Na ito ay espiritual na jade. Talagang totoo. Hindi ba ito ang bato ng langit? Paano ito naging espiritual na jade?
Kahit isang butil ng buhangin mula sa langit na nahulog sa mundong mortal, ay maaaring maging isang pambihirang kayamanan. Lalo na ang isang batong ganito kalaki. Kilalang kilala ang reputasyon ni Pangulong Grant bilang isang tagapag-uri. Sikat siya. Maaari bang nagkamali talaga ang maestro? Anong maestro? Matapos ang lahat ng handog ng pamilya ko sa kanya. Hindi man lang niya nakilala ang espiritual na Jade. Ginoong Frank. Ano naman ang tungkol sa mga kayamanang ito na binili namin? Hoy, Pangulong Grant. Maaari mo bang tingnan ito? Tunay ba ito? ang galing ng pagkakagawa ng basong ito para sa alak. Ito ang pinakapanipaniwalang kopya ng 8-curve Dragon Jade Cup ng Dinastiyang Hiyas na nakita ko. Ano? Isang kopya? Pangulong Grant, binili ko ito sa inyong subasta ng Zenith. Hayagang nagbebenta ba ng peke ang Zenith? Ibalik mo. Hinihiling kong ibalik ang pera. Teka, Ginoong Frank, huminahon ka. Sinabi ko lang na ito ay isang kopya. Hindi nga. Ito ay hindi isang antigo. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mong umiwas. Ito nga ay isang kopya. Ngunit ito ay ginawa ng mga manggagawa ng Dinastiyang Hiyas sa halos parehong panahon na ginawa ang orihinal na 9-curve cup. Kaya, ito rin ay isang antigo. Ano? Paano naman ang isang ito? Peke rin ba ito? Ang isang ito ay tunay. Ito nga ay mula sa imperial na korte ng Dinastiyang Laya. Isang insensaryo ng Phoenix at Sing Sing. Nakita mo? Sabi ko sa'yo. May mata talaga ang maestro para sa mga bagay na ito. Gayunpaman. Naalala ko. Ang bagay na ito ay ginamit ng mga maharlika ng Dinastiyang Laya sa kanilang mga Cob-Eta para takpan ng amoy. Ano? Nakakadiri. Ikaw ang humawak. Hindi pwede. Ang baho, ikaw ang kumuha. Nagkakahalaga ito ng 20 milyong dolyar. Ikaw na babaeng mapag-aksaya. Ikaw ang nagpahulog nito. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang sumalo. Ako. Hindi. Tatay, nakuha na natin ang ating hinahanap. Umalis na tayo. CJ. Teka, Ginoong Liam. Maaari mo bang ibenta sa akin ang jade na iyon? Mag-aalok ako sa iyo ng 50 milyong dolyar. Ang pagmamayari ng espiritual na Jade ay parang pagkakaroon ng pangalawang buhay. Wala ang 50 milyon. Mag-aalok ako ng 100 milyon. Ginoong Liam, 300 milyon. 400 milyon. Ibigay mo sa akin. 500 milyon. 600 milyon. 800 milyon. 1 bilyon. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Maaari pa akong magtaas. Ibigay mo sa akin. Tigilan. Hindi namin ibebenta ang espiritual na Jade. Makikita ninyong lahat ang aking mga mata. Kailangan ko ang espiritual na jade na ito. Hindi ito ipinagbibili. Ginoong Liam. Sa lahat, magbibigay kami ng mga escort para sa seguridad ng mga aksyon, upang matiyak na ligtas na makakauwi ang mga mamimili. Ang anumang karagdagang transaksyon ay dapat gawin ng pribado. Og. Kung alam ko lang na ang walang kwentang batong ito ay espiritual na jade, tiyak na tinaasan ko ang presyo. Anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Mukhang nakahanap si Ginoong Liam ng nakatagong kayamanan, ano? Buisit. Bakit wala ako? Ganong klaseng swerte. Hindi. Hindi ito ang aking mabuting kapalaran. Ito ang maliit na batang babae sa tabi ko. Siya ang nagdala sa akin ng mabuting kapalaran na ito. Kung gagamitin ni Liam ang espiritual na jade para bumalik ang kanyang paningin, hindi ba masisira ang lahat ng ating plano? Ginoong Frank, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tinatanong mo ako? Tanungin mo ang matandang iyon. Siya ang nagpabili sa atin ng lahat ng basurang ito. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Kailangan kong sabihin agad kay maestro, lumitaw na ang espiritual na jade. Kwintas na jade ng Dinastiyang Bayan. Florera ng jade at salamin ng Dinastiyang Sinag. Palamuti ng kahoy na nanmo ng sigaw ng Phoenix ng Dinastiyang Sikat. Iris. Walang kahit isang pagkakamali. Handa ka ng higit pa para magtapos. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Paano pa ako makakalabas? Huwag mawalan ng pag-asa, hanggat makikita natin ang espiritual na jade. Magagamot natin ang iyong mga pinsala. Ayaw mo bang gumaling kagad, at makita muli ang iyong pamilya?
Ang espiritual na jade ay isa sa 1,000,000. Hindi ito madaling makuha. Maestro, lumitaw na ang espiritual na jade. Kumusta naman? Nakakuha ka ba ng anumang kapakipakinabang na espiritual na bagay? Hoy, ako ang bahala dyan, madali lang yan. Tingnan mo ang kinang na iyon. Talagang hindi pangkaraniwan. Napakagaling. Ang mga mata ni Liam, magagamot sila. Sige Lola, paupuin mo si tatay nang nakapalupot ang mga binti sa kama. Gagamitin ko ang espiritual na jade para gumawa ng gamot at tulungan si tatay na paalisin ang masamang aura. Nakuha ko. Ihanda ko ang mga kailangan. Tatay, heto, inumin mo itong elixir na tableta. Gagamutin ka nito. CJ, Tatay? Tatay, anong nangyari? Tatay, gumagaling ka na ba? Annie, Tatay, nakakakita ka na? Tatay, nakakakita ka na talaga? Oo, tamang-tama sa unang subok. Alam kong kaya ko. Hoy, Annie, Ano? ang kwintas mo ito ay kumikinang. Aking mabuting alagad. Sinong nagsalita? Huwag kang mag-alala, tatay. Iyon ang aking maestro. Ako ang maestro ni Annie. Ginagamit ko ang mensahe ng 1,000 milya para makipag-usap sa'yo. Maestro, namiss kita ng sobra. Kailan ako makakauwi? Ngayon na, Talaga? aking alagad. Kumpleto na ang iyong merito. Maaari ka nang bumalik sa bundok anumang oras at ipagpatuloy ang iyong kultibasyon. Kaya alis na si Annie. Kaya, aking alagad, babalik ka ba? Maestro, pwede bang hindi mo na ako bumalik? Siyempre pwede. Kung gayon, kapag handa ka nang bumalik, sabihin mo lang sa akin. Sige. Maestro, nasaan si Annie? Kailan siya babalik? May isa pa siyang pagsubok na haharapin. Hindi pa kumpleto ang kanyang merito. Kailangan lang nating maghintay. Ano? Kung gayon, dapat natin siyang kunin kaagad. Hahanapin ko siya ngayon din. Kung gusto mong makaabala sa kanya. Sige. Maestro, ano ang ibig mong sabihin? Ang buhay ay puno ng pagdurusa. Ang sarili lang ang makakapagligtas sa isang tao. Malayo pa ang paglalakbay ni Annie. Annie, hindi ka alis? Gusto kong manatili kasama sina Lola at Daddy. Gusto kong makasama kayo. Ang galing naman. Hanggat nandito ka, dito palagi ang iyong tahanan. Daddy, ang lambot mo naman. Annie, ang iyong kwintas na jade. Paano ito naging puti? Puti na ito noon pa. Pero dahil kulang ang aking merito, nadumihan ito ng itim ng masamang kapalaran. Nilinis lang ito ng merito, kaya bumalik na ito sa normal ngayon. Ang kwintas na ito mukhang pamilyar. Liam. Daddy, bakit ka nag-iisip ng malalim? Mukhang kwintas ni Nina ito. Annie, saan mo nakuha ang kwintas na ito? Ibinigay ito sa akin ng aking maestro. Sabi niya, nang matagpuan niya ako, suot ko na ito. Ang maestro mo. Saan kanya natagpuan? Ay, Daddy, ang dami mong tanong. Sabi ng maestro na tagpuan nila ako sa lungsod ng Tanaw Dagat. Lungsod ng Tanaw Dagat, iyon ay libu-libong milya ang layo mula sa Ilugbayan kung saan nangyari ang aksidente sa kotse. Hindi ito maaaring isang pagkakataon lamang. Daddy, hello Daddy, naglalayag ka na naman? Wala lang. Masyado lang sigurong nag-isip. Pero ang kwintas na jade ni Annie, talagang mukhang kapareho ng kay Nina. Paano kung si Annie ay si Nina? Kahit na ako ay maganda at kaakit-akit, hindi mo pa rin dapat patuloy na titigan ako ng ganyan.
Tama. Ang ating Ani, ang pinakamaganda at pinakakaakit-akit. Siya man o hindi, isang pagsusuri ang magsasabi. Liam, nakakakita ka na. Ay naku, Ani, aking mahal. Ikaw nga talaga ang aming maliit na bituin ng kapalaran. Hahaha. Ako ang inyong maliit na bituin ng kapalaran. Si Ani ang aming kahangahangang maliit na bituin ng kapalaran. Sa iyong pagdating dito, ang ating pamilya ay wala ng mga sakuna. Hahaha. Lola, sobra naman ang papuri mo. Oh, hahaha. Ani, tingnan mo. Iyan ang handaan para sa tagumpay na inihanda ni Lola para sa iyo. Puno ito ng lahat ng iyong paboritong pagkain. Yehe! Nanay, Ano iyon? sa tingin ko, si Ani ay maaaring sinina. Ano? Lihim kong kinuha ang buhok ni Ani. Dalhin mo ang 2 hibla ng buhok na ito at ipasuri mo. CJ, makakahinga lang tayo ng maluwag. Pagkatapos nating i-check ito. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, huwag mo munang sabihin kay Ani para hindi siya umasa ng walang saysay. Naiintindihan ko, ako mismo ang bahala sa bagay na ito. Siya nga pala, dapat handa ka rin sa isip mo, sakaling hindi si Ani ang... Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, si Ani ay walang pinagkaiba sa sarili kong anak. Ano man ang resulta ng pagsusuri, siya ay magiging anak ko pa rin. Daddy, ano nga ulit ang pangalan ng mahikang cartoon na iyon? Gusto kong panoorin. Mga prinsesa ng elf, Iyon nga siguro. ipa-play ko para sa'yo. Liam. Naipadala na para sa pagsusuri ang buhok. Ang pinakamabilis na makukuha natin ang resulta ay sa loob ng 48 oras. Okay. Kung si Ani nga ang tunay kong anak o hindi, malalaman natin sa makalawa. Ginang, Ginoong Liam. Bumalik na po ang binibining Chloe at si binibining Nina. Ano? Liam, nanay. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang kakaiba naman, bakit parang nanigas ang mukha ng babaeng ito? Anak, panaginip lang ba ito? Nandito na sina Nina at Kyla. Anak, Kayla, hindi ba namatay ka sa pagsabog na yon? Ang pagsabog na iyon. Tumalon ako sa bangin habang hawak si Nina. Buti na lang, may magsasakang sumagip sa amin. Swerte naming nakaligtas. Bilis, batiin mo si tatay. Tatay, mabait na bata. Ang laki mo na. Kayla, sa lahat ng mga taong ito, bakit hindi ka naghanap sa akin? huwag mong sisihin si nanay, tatay. Hindi naman sa ayaw niyang hanapin ka. Kasi habang inililigtas ako, nahulog siya at nasaktan ang ulo niya. Nakalimutan pa niya kung sino siya. Pasensya na, Liam. Gaya nga ng sinabi ni Nina. Kamakailan ko lang naalala. Ang pangalan ko ay Kyla. Ako ang iyong asawa. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, hindi kita nakita ng malinaw. Hindi ko agad naunawaan na binayaran ang driver. Para saktan ka at ang ating anak. Ayos lang. Ang mahalaga, nandito ka na. Nasa bahay ka na ngayon. Liam. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, hindi mo man lang ako yayakapin. Tatay, sino siya? Bakit siya nasa bahay natin? Ito si Ani, ang aking inaanak na babae. Halika, tawagin mo siyang Ani. Hindi, ayaw ko ng kapatid na babae. Nina, maging mabait kang bata. Anak din ni tatay si Ani. Tawagin mo siyang Ani. Ayaw ko ng kapatid, paalisin mo siya.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Humingi ka ng tawad kay Annie ngayon din. Ayos lang, pwede niya itong tawaging Annie mamaya. Kakakilala niyo pa lang. Natural lang na mahiya. Kapag ang dalawang batang babae ay nagkakilala na, ayos na iyon. Annie. Pasensya na. Palaging independent si Nina. Hindi siya sanay na may kapatid. Sige, wag na tayong tumayo rito at mag-usap. Pasok na kayo. Tingnan ni Nina ang kanyang bagong tahanan. Ha ha ha. Dahan-dahan, Nina, baka mahulog. Sa probinsya kami dati nakatira ni Nina. Hindi pa siya nakaranas na tumira sa magandang bahay na tulad nito. Huwag kang mahihiya. Siyempre, bahay din ito ni Nina. Nina, pumili ka ng kahit anong kwartong gusto mo. Sige. Oh, ang hirap ng buhay ng ating Nina. Hindi tulad ni Annie, na lumaki sa pagmamahal at pag-aaruga mo. Hindi totoo yan. Kakarating ko lang din dito. May sasabihin ako sa iyo. Noon sa bundok ako natutulog kasama ang aking maestro. May mga lobo pa sa gabi. Kyla, marami akong utang na loob sa'yo at kay Nina. Gagawin ko ang lahat para mabayaran yon. Wala itong kinalaman kay Annie. At pakiusap, huwag kang mahiya dito. Liam, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko, at wala rin akong ibang kahulugan sa sinabi ko. Palagi bang ganito si Kyla? Posible bang pagkatapos ng kanyang amnesia mula sa pagkahulog, nagbago rin ang kanyang personalidad? Nanay, tatay, pumunta kayo rito, bilis! Ano yon? Nanay, tatay, ang daming laruan sa kwartong ito. Gusto ko ang kwartong ito. Kwarto iyan ni Annie. Pumili ka ng iba, pakiusap. Daddy, sinungaling ka. Kanina mo sinabi, pwede akong pumili ng kahit anong kwarto na gusto ko. Nina, aking mahal, maging mabait ka. Naipaliwanag na ni Daddy, ito ang kwarto ni Annie. Pumili ka na lang ng iba. Si Annie. Laging si Annie ito, si Annie iyan. Galit na galit ako sa kanya. Nina, buksan mo ang pinto. Hindi, gusto ko ang kwartong ito. Ayos lang, Daddy. Kung gusto ito ni Nina, pwedeng sa kanya na. Ibigay sa kanya? Hindi pwede, ang sayo ay sayo. Kapag lumabas na si Nina, kakausapin ko siya ng maayos. MHM. Liam, pasensya na talaga ako tungkol dito. Si Nina ay lumaki kasama ko, sa probinsya. Kasalanan ko na hindi siya pinalaki ng maayos. Hindi kasalanan ko, dapat mas maaga kong hinanap kayong dalawa. Mula ngayon, sisiguraduhin kong makuha ni Nina lahat ng edukasyong hindi niya nakuha. Sabi ni Tita Gina na kung magnanakaw lang ako ng kwintas na jade ni Annie, pagkatapos si Daddy Liam ay magiging tunay na daddy ko. Hindi na ako magiging isang walang kwentang ulila. Nina, anong nangyari? Nina, Ayos lang ako, nadapa lang ako. Ang anti-pagnanakaw na spell sa aking balutan ay kakatrigger lang. Nina, Daddy, hayaan mo na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Annie, Okay lang ako, Daddy. Nina, bakit ang hirap-hirap mo? Humingi ka ng tawad kay Annie. Nahulog lang ako, tatay. Ang iniintindi mo lang ay si Annie. Liam, bakit mo siya pinagagalitan? Oo, ang Nina ko ay hindi kasing galing ng mahal mong si Annie. Siyang ba ang gusto niya? Wala siyang pagmamahal ng isang ama nung lumalaki siya. Kung hindi siya matatag, hindi siya makakaligtas. Pasensya na. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nina, nasaan ang nasaktan ka? Patingin ang kamay mo. Tatay mo siya, hindi ako. Ikaw at si Annie ay pareho kong mga anak. Ayokong marinig yan. Lumayo ka sa akin. Nina, ito ang gamot na ginawa ng maestro ko para sa akin. Kapag sumasakit ka, uminom ka ng isa nito at mawawala ang sakit. Itago mo ang pekeng kabaitan mo. Annie, hindi sinasadya ni Nina na basagin ang bote mo. Pero itong walang lisensyang basura ay hindi dapat malapit sa aming Nina. Ayokong magkasakit siya. Hindi ito peke. Personal itong ginawa ng aking maestro. Kyla, nagkakamali ka tungkol kay Annie. Wala siyang masamang intensyon. Si Annie, ang nagpagaling sa mga mata ni Liam. Kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Liam, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam mo naman ang sitwasyon. Marupok ang kalusugan ni Nina. Lahat ng gamot ay may panganib. Totoo iyan. Pero ganoon talaga ang mga bata. Normal lang ang mga gasgas o bukol.
Lagyan mo lang ng ointment. Kakabalik lang ni Nina, nasasanay pa siya. Ako na ang bahala sa gamot mamaya. CJ. Annie. Dapat mong kunin pabalik ang gamot na ito. Oh, siguro ay gutom na kayong lahat. Hayaan mong magluto ako ng ilang putahe. Para salubungin ang pag-uwi ni Nina at Kayla. Okay. Salamat, nanay. Nina. Anong kartoon ang gusto mong panoorin? Pipili ako para sa'yo, Daddy. Nauwi na ang tunay na anak ni Daddy. Siguro ay panahon na para umalis ako. May nasusunog. May mga demonyo dito. Pero teka, si Nina lang ang pumasok sa kwarto ko. Pwede kaya siya? Oh. Ha? Ay, hindi. Nasa problema si Annie. Salamat sa Diyos. Hindi naman ito seryoso. Ginagamit ang panghuhula sa lahat ng bagay. Masyado ng sobra yon. Handa na ang hapunan. Annie, handa na ang hapunan. Halika na at kumain, Annie. Nasaan si Annie? Nasa kanyang kwarto pa ba si Annie? Liam, sa tingin mo ba siguro? Siguro dahil bumalik na si Nina, kaya si Annie, nagtatago sa kanyang kwarto. Impossible. Hindi ganoon si Annie. Titingnan ko siya. Annie! Ano ang nangyayari sa kanya? Nanay, nawalan ng malay si Annie. Tumawag ng doktor. Sige, sige. Buti na lang at handa ako. Sinusubukan mong hulaan ang kapalaran ko? Hindi ka karapat-dapat. Ginoong Liam, batay sa aming paunang pagsusuri, ang katawan ni Binibining Annie ay walang ipinapakitang problema. Bakit siya nag-collapse? Hindi pa kami sigurado. Kailangan naming maghintay para sa mga resulta. Nawalan talaga ng malay ang babaeng iyon. Ito ang pagkakataon na minsan sa buhay. Basta may lagay ko lang ang bagay na ito sa kanyang katawan. Hindi na siya madyay gising. Kayla, ayos ka lang? Ayos lang ako. Nadulas lang ako sa patag na lupa. Buisit, ang maliit na demonyong iyon ay mayroon pa lang. Anteng-anteng na panangga sa kanya. Nagkamali ako ng kalkula. Paano ka nadiskaril ng bukong-bukong sa patag na lupa? Mag-ingat ka. Ayos lang ako. Ang hindi lang, hindi pa nagigising si Annie. Medyo nag-aalala ako. Sabi ng doktor, si Annie ay maayos naman sa ngayon. Dapat gising na siya ngayon. Liam, hindi ba sa tingin mo ay dahil nandito na si Nina ngayon? Kaya, si Annie ay nagkukunwari lang para mapansin. Kayla, simula nang ikaw ay bumalik, mas naging mapaghinala ka na. Hindi ka ganyan dati. Liam, mag-isa kong pinalaki si Nina. Kung hindi ako naging matapang, baka lumunin na ako ng buhay ngayon. Alam ko, nararamdaman mo lang na hindi patas kay Nina. Sa tingin mo ay ninakaw niya ang pwesto niya. Pero anak ko rin si Annie. Hindi ko inaasahang pantay ang trato mo sa kanila. Pero ang mga bagay na ganyan, huwag mo nang ulitin. Pasensya na. Mali ang pagkakasabi ko. Liam, Kayla, may naiwan akong hapunan para sa inyong dalawa. Sige, kumain na kayo. Ako na ang magbabantay kay Annie. Nanay, hindi ako gutom. Ikaw na lang. Kumain na ako. Sige na. Kailangan mong kumain para may lakas ka para kay Annie. Annie, gising ka na. Daddy. Kumusta ang pakiramdam mo? May nasaktan ka ba? Daddy, nasaan si Nina? Nasaan si Nina? Oh. Nina, sino ang nakakaalam kung saan siya tumakbo? Tatawagin ko na lang siya. Maestro, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nasaan ang maliit na hanggal na iyon? Nandyan. Doon. Narinig ng maliit na hanggal na iyon ang plano natin tungkol sa pagpatay kay Liam. At sinadya niyang pigilan ako. Natatakot ako na masira niya ang lahat kaya pinatumba ko siya.
Ang tanga talaga. Talagang iniisip niya si Liam bilang kanyang tunay na tatay. Kapag tapos na ito, mahuhulog ang pamilya Lin. At mapupunta sa atin ang lahat ng pag-aari nila. Maestro, magpatuloy na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga hanggal sa pamilya Lin na magdusa. Hoy, Huwag masyadong mabilis, may isa pang bagay na kailangan mong gawin. Maghanap ng paraan para mapalitan ang dalawang singsing na ito. Kay Liam, mula noon, ang merito ay mapupunta sa atin, at ang mga kasalanan ay mapupunta sa pamilya Lin. Daddy, Lola, may kutob ako na may mali kay Nina. bakit mo nasabi yon? Ang aking maliit na balutan ay may spell laban sa pagnanakaw. At ito ay na-trigger. Sa tingin mo si Nina ang gumawa? Hindi kaya, na-aksidente lang si Nina at napagana ito. Posible iyon. Pero hindi ako sigurado. Daddy, Lola, iabot ninyo ang inyong mga kamay. Para saan ito? Ang espiritual na selyong ito ay magpoprotekta sa inyo mula sa mga sinumpang bagay. Ani, namumutla ka na naman. Ginamit mo na naman ang iyong kapangyarihan, di ba? Daddy, okay ka lang ba? Hindi namin kailangan ni Lola na protektahan mo kami. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa amin. Pero okay na ako ngayon. Talagang hindi pwede. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang magpapagalagala. Humiga ka na ngayon. May itinabi akong seafood porridge para sa'yo. Matulog kang mabuti, ha? Ang bait-bait ni Daddy at ni Lola sa akin. Hindi ko hahayaang saktan sila ng sino man, kahit na ng kanyang tunay na anak. Daddy, gumaling na ako. Full charge na ako. Kakagaling mo lang, nagmamagaling ka na agad. Daddy, nasan si Lola? Nasa kusina si Lola. Noong huli, nahimatay ka kaya di mo nakita. Kaya ngayon, si Lola ay magpapakitang gilas para sa'yo. Sige, pupunta na lang ako sa kusina. Tingnan ko kung anong masarap ang ginagawa ni Lola. Lola. Annie, anong ginagawa mo sa kusina? Lola, medyo gutom na ako. Gusto ko lang makita kung ano ang hapunan. Malapit ng maluto, lumabas ka na muna, baka ka mahirapan sa uso. Eldesak, CJ. Ang maliit na demonyong iyon ay napakaraming problema. Kapag nawala na siya, saka lang ako magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Annie, heto ang paborito mong matamis at maasim na tadyang. Tikman mo. Ayos lang, Lola. Si Nina ang dapat unang kumain. Ang bait-bait mo naman, Ani. Heto, Nina, tikman mo. Salamat, Annie. Tingnan mo kung gaano sila kasundo. Tungkol sa nangyari noong isang araw, hindi talaga natuwa si Maestro Nimbus. Kung mauulit iyon, ay padadala kita pabalik sa ampunan. Babalik ka sa pagiging pasaway na walang gustong mag-alaga. Tita Kyla, alam kong mali ako. Huwag mo akong paalisin. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataong magbawi. Mamaya, sa hapunan. Wisikan mo ng pulbos na gamot na ito ang sarili mong chopsticks. Nakuha mo. Oo, naiintindihan ko. Nina, anong nangyari? Nina, kumuha ng doktor ngayon din. Ani, nilason mo siya. Hindi, huwag kang mag-akusa sa akin. Bukod sa matandang ginang, ikaw lang ang pumasok sa kusina. Hindi yung patunay na may nilason ako. Malinaw na mga palatandaan nito ng pagkalason. Ani, hindi kaya aksidente mo. Nilagyan ng kung ano ang pagkain. Daddy, kahit ikaw hindi ka naniniwala sa akin? Ako, Liam, mabilis siyang humihina. Ngayon, siguradong, palalayasin ni Liam ang babaeng ito. Pagkatapos, ang pamilya Lin ay ganap ng nasa ilalim ng ating pagmamatsyag. Daddy, kahit ikaw nagdududa ka sa akin? Kakalabas lang ng laman ng tiyan ng pasyente. Ligtas na siya ngayon. salamat. Tingnan ninyo. Sabi ko sa inyo, gawa iyon ng babaeng iyon. Simula nang bumalik si Nina, inaaway na siya ni Annie. Hindi ako naniniwala. Kumain din naman si Ani ng matamis at maasim na tadyang. Kung nilason niya yon, bakit ayos lang si Ani? Siguro, inuna niyang uminom ng panlaban sa lason.
Sa murang edad na iyon, napakasama na ng ugali niya. Paano natin hahayaang manatili sa tabi ni Nina ang ganoong klaseng tao? Kasalanan ko ang lahat. Nakatuon lang ako sa pag-aalaga kay Nina, at hindi na balanse ang nararamdaman ni Annie. Kaya nagkamali siya ng malaki. Liam, hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang pasaway na iyon. Kung alam ko lang na maghihingalo si Nina, nag-aagaw buhay, dapat hinayaan ko na lang siyang mamatay sa probinsya, at huwag nang bumalik. Tama na, anak ko rin si Annie. Pananagutan ko rin ang mga pagkakamali niya. Pagtuturuan ko siyang mabuti, huwag ka nang magsalita pa. Liam Lin, kung patuloy kang magtatanggol sa pasaway na iyon, kalimutan mo na kami ni Nina. Liam. Liam. Kailangan kong paalisin ang babaeng iyon. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. Babalaan ko kaya si Daddy. Pero hindi ako pinaniniwalaan ni Daddy. Narito ba si Ginoong Liam? Wala si Daddy. Wala. Ano ang kailangan mo sa kanya? Binibini, narito ako para humingi ng gamot. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Tulungan mo akong hanapin si Ginoong Liam. Gamot? Anong gamot? Espiritual na Jade. Hindi ka naman mukhang may sakit o malas. Bakit mo kailangan ng spiritual na jade? Sa totoo lang, hinahanap ko ito para sa aking kahabag-habag na ampon na anak. Mahina ang ugnayan ng pamilya mo. Hindi ka nakatadhana na magkaanak. Paano ka magkakaroon ng anak na babae? Paano mo nalaman yan, batang kaibigan? Ang batang ito ay hindi ko tunay na anak. Inampon ko siya. 5 taon na ang nakalipas. Naghahanap ako ng mineral sa kabundukan. At hindi sinasadyang nailigtas ang isang dalagang aking natagpuan. Isang dalaga. Humihipa pa siya. Limang taon na ang nakalipas. Ang aksidente ni Daddy ay 5 taon na rin ang nakalipas. Mahina ang ugnayan ng pamilya ko. At ang babaeng iyon ay baluktot ang mukha at may amnesia. Walang mahanap na pamilya. Kaya tinanggap ko siya bilang sarili ko. Sa kasamaang palad, ang kanyang mukha ay nabaluktot. Ayaw niyang umalis ng bahay o makipagkita kan inuman. Ano ang pangalan ng iyong anak na babae? Ang tanging alam niya ay ang kanyang pangalan ay nagsisimula sa titik I. Kaya tinawag ko siyang Iris. Isang titik ay sapat na. Hayaan mong basahin ko. Kakaiba, bakit wala akong mabasa? Hindi ko matiis na makita ang aking minamahal na anak na lubhang nawawala ng pag-asa. Nais kong gamitin ang espiritual na Jade para pagalingin siya. Upang matulungan siyang makahanap ng kapayapaan. Batang kaibigan, matutulungan mo ba akong makipag-ugnayan kay Ginoong Liam? Kahit magkano ang gastos, babawarin ko ito. Paumanhin, ngunit naubos na namin ang spiritual na Jade. Ano? Sige. Ganito ang kapalaran. Paumanhin sa abala. Palem. Teka. Baka may paraan ako para pagalingin siya. Sandali lang, kailangan kong bumalik at kunin ang aking balutan. Handa na, nasa ng pasyente, tara na. Tara na. Excuse me po. Hindi masyadong mahilig si Iris na makipagkita sa mga estranghero. Mauna na ako sa loob para ipaalam sa kanya. Tapos babalikan kita. Sige. Iris. Iris. Ingat. Ang yakap na ito, napakainit nito. Maliit, ayos ka lang ba? Huwag kang titingin, pangit ito. Hindi naman pangit, napakaganda mo, Iris. Hindi mo na kailangang aliwin ako. Alam ko kung gaano nakakatakot ang mukha ko. Alam ko ng lubos iyan. Iris, batang kaibigan, ayos lang ba kayong dalawa? Ayos lang ako. Ayos lang din ako. Salamat kay Iris. Kanina, para siyang inahing manok na nagbukas ng kanyang mga pakpak para protektahan ako. Ang galing! Batang kaibigan. Ito ang taong sinabi ko sa iyo, ang aking ampon na anak.
Si Iris. Ito ang munting maestro na inimbitahan ko para gamutin ka. Iris, iniligtas mo ako kaya gagamutin kita. Ilang taon ka na, marunong ka nang maggamot ng tao. 5 taong gulang na ako. 5 taong gulang. Palagi kong naiisip. Na kung may anak akong babae. Mga 5 taon at kalahati rin siya. Huwag mo akong maliitin, Iris. Ako mismo ang nagpagaling sa mga mata ni Daddy. Daddy mo. Ang ibig niyang sabihin ay si Ginoong Liam. Liam Lin. Pamilyar na pamilyar din ang pangalang iyon. Pakiramdaman ko ang pulso mo, Iris. Huwag mo na akong abalahin. Maraming kilalang doktor ang hindi naayos ang mukha ko. Walang saysay ang pagpapakiramdam ng pulso ko. Iris, kaya kong ayusin ang mga peklat sa mukha mo. Magagamot ko rin ang bawat peklat sa katawan mo. Iris, magtiwala ka lang sa akin. Bakit? Nakikita kitang malungkot. Naninikip ang puso ko. Sige na nga. Sige, ituloy mo. Ayan na, sabi ng maestro ko, huwag umiwas sa paggamot. Kumusta? Walang problema. Magiging maayos na siya sa lalong madaling panahon. Talaga? Hindi ka lang nagsasabi niyan, di ba? Aliwan o katotohanan, malalaman mo pag siya'y gumaling na. Batang kaibigan, naniniwala ako sa'yo. Wala namang mawawala kung magtitiwala ako sa'yo. Wala na akong ibang pagpipilian. Sige, ituloy mo. Anumang halaman gamot ang kailangan mo. Sabihin mo lang sa akin. Ang mga halaman gamot na kailangan ko, wala dito sa inyo. Imposible yan. Ang aking Zenith Pavilion ay may lahat ng bagay. Mga pambihirang kayamanan na hindi mabilang. Lahat maliban sa espiritual na jade. Hindi spiritual na jade. Pero halos katulad din. Ang mga halaman gamot na kailangan ko, tanging ang maestro ko lang ang mayroon. Ang maestro mo, HMM. Ang aking maestro ay si Pantas na Wufu. 5 taon ko nang hinahanap ang mailap na panta na Wufu. Maestro mo siya. Liam, may problema. Nawawala si Annie. Ano? Sabi ni Mayordomo Winston, dinala niya ang lahat ng kanyang gamit. Liam, sumuko na ba si Annie sa atin? Kasalanan ko ang paggalit kay Annie. Natakot at umalis si Annie. Nanay, magpadala ka agad ng mga tao. Kailangan nating hanapin si Annie anuman ang mangyari. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Kaya pala ikaw, ang talino mo talagang maliit na bagay, kaya't ikaw ay isang alagad ni Maestro Wufu. Kung gayon, kaya talagang maliligtas ang mukha ko. Ano ang ibig mong sabihin ng talaga? Sa akin na nandito, garantiya ito. Munting maestro, kailangan mong makipag-ugnayan kay Maestro Wufu kagad. Anumang halaman gamot ang kailangan niya. Anuman ang gastusin sa medisina, ako ang sisigat sa lahat. Sige, Munting maestro, ano ang hinahanap mo? May paraan ka ba para gawin ang mensahe ng 1,000 milya? oo. Hindi ko akalain na mayroong ganoong bihirang kayamanan sa mundong ito. Sandali lang, aha! Nahanap ko na! Isang smartwatch. Oo. Ang bagay na ito ay hindi gumagamit ng espiritual na kapangyarihan at maaari itong magpadala ng mensahe ng 1,000 milya. Mas maganda ito kaysa sa anting-anting. Talagang binabago ng teknolohiya ang lahat. Ano? Panganay na alagad, pangalawang alagad, pangatlong alagad. Nahanap ko siya, maestro. Ginoong Liam, mayroon tayong bakas. May nagsabi na si Binibining Ani ay kasama ni Panginoong Julian ng Pavilion ng Zenith at dinala siya nito. Mabuti, pupunta ako sa pavilion ng Zenith ngayon din para ibalik si Annie. Hoy, teka. Ano, sinisubukan mo na namang pigilan ako? Bakit ko gagawin iyon, Liam? Nagbago na ang isip ko. Baka nga hindi si Annie ang naglason sa iyo. Ano ba ang pakay mo? Oh, Liam, nagpasadya ako ng magkapares na singsing para sa iyo, at isang supot ng anteng-anteng para sa pagpapala. Isusuot mo ba ito kasama ko? Pakiusap. Mag-asawa na tayo, natural lang iyon. Ano iyon? Wala lang, nadulas lang ako kanina. Medyo madumi ang mga kamay ko. Oh, wala iyon. Ito. Hayaan mo akong isuot ito para sa iyo. Hindi na kailangan, pero regalo mo naman ito. Hindi ko dapat madumihan ito. Ilalagay ko muna ito dito. Isusuot ko na lang mamaya. Sige, pero kailangan mong pangakong isusuot mo ito mamaya, ha? CJ, Maestro, Aking mabuting alagad. Ano ang magagawa ng iyong maestro para sa'yo? kulang ako ng ilang halaman gamot. Sa tingin mo ba maipapadala mo sa akin? Siyempre naman, iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Kailangan ko ng 1,000 taong gulang na ginseng, celestial snow lotus, chalcedony lucidum, pearl snow lotus fruit, at saka... Hello,
Nawawala ang linya. Masama ang signal dito. Oh, sige na maestro. Sinusubukan ko lang mag-ipon ng merito, alam mo? Para maging maliit na bituin ng kapalaran ako, di ba? Pakiusap. Ikaw na maliit na gastador. Sinisubukan mo bang give-in ang iyong matandang maestro? Maestro, kung hindi mo ipapadala, uuwi ako at kukunin ang mga ito mismo. At dadalhin ang lahat ng masamang kapalaran na ito pabalik sa akin. Sige, ayos na. Ikaw ay isang maliit na maniningil ng utang. Maghintay ka lang, ipapadala ko ang isang tao para ihatid ito sa'yo. Oh, salamat maestro. Munting maestro, ang pagnanakaw kay Maestro Wufo ng ganito, hindi ba siya magagalit? Huwag mo siyang alalahanin. Ganun lang talaga ang maestro ko. Magaling lang siyang magsalita, hindi naman gumagawa. Huwag mo siyang alalahanin. Annie. Muntik mo na akong patayin sa takot. Akala ko iniwan mo na ako. Daddy, narito ka ba para pagalitan ako tungkol kay Nina? Annie, naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Nagkamali ako sa'yo. Pasensya na. Payag ka bang umuwi kasama ko? Baliw na daddy, titingnan natin yan. CJ. Kaya't magpapakabait ako at madaling mananalo ng kapatawaran ni Annie. CJ. Tingnan mo kung ano ito. Daddy, paano mo na ko? Ito, Ibinigay ito sa akin ni Kayla. Kayla, Nina, bakit pamilyar na pamilyar ang mga pangalang yan? ito ay kasangkapan para magnakaw ng kapalaran. Kung magpapalitan kayong dalawa ng mga bagay na ito, ang kapalaran ninyo ay ganap na magpapalitan. Paano mayroong ganitong kasuklam-suklam na bagay sa mundo? Para ganap na magtagumpay ang ritual na ito, dapat gawin ito sa isang lugar na madalas puntahan ng target sa pamamagitan ng pagtatanim ng 8 nakatagong ahente. Permanenteng tirahan. Ang tahanan ng pamilya Lin. Siguro puno na ito ng mga yon ngayon. Daddy, bumalik tayo mamaya at tingnan. Hanapin ang mga nakatagong ahenteng iyon. Annie, buti na lang nagbabala sa akin ang espiritual na selyo mo. Kung hindi, malamang nahulog na naman ako sa bitad ng walang kamalay-malay. Dapat nakinig ka sa akin. Ngayon, natuto ka sa mahirap na paraan. Kaya, paano natin ito haharapin? Ang sinumpang bagay na ito, hindi ko ito basta itatapon. Natatakot ako baka makasakit ito ng mga inosenteng tao. Ibigay mo sa akin. Batang kaibigan na si Annie. Ang galing ng treat na yun. Napakabata mo pa, pero kailangan mong harapin ang mga bagay ng mag-isa. Marami ka sigurong pinagdaanan. Annie, narinig namin ang lahat ng sinabi mo kanina. May magagawa ba kami para makatulong? Ikaw nasakitin. Dapat mag-focus ka lang sa paggaling. Ang kwintas na jade na ito ay kamukha ng sa akin. Paumanhin. Natakot ba kayo? Pwede bang tingnan ang iyong kwintas na jade? Pasensya na, mas mabuti nang huwag. Pasensya na, ang hiling ko ay naging mapangahas. Hindi bale, sa susunod, dadalhin ko ang sarili kong kwintas na jade at itatanong ko sa kanya pagkatapos. Iris, Julian, kapag dumating na ang mga halaman gamot, susuriin ko kayong dalawa. Kailangan kong bumalik para tulungan si Daddy labanan ng masama. Sige, salamat. Batang kaibigan na si Annie. Hindi namin kayang magbayad sa malaking kabutihang ito. Kung kailangan mo ng anuman, kahit ano mula sa Zenith, sabihin mo lang. Sige. Daddy, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Annie, nakabalik ka na. Lola, Pasensya na, sinabi sa akin ni Liam ang lahat. Nagkamali ako sa pag-intindi sa iyo. Totoong pasensya na. ayos lang. Laging sinasabi ng maestro ko na kilalanin ang pagkakamali. At itama ito ay tunay na isang malaking kabutihan. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na susubukan ni Kayla na saktan tayo. Ano ba ang gusto niya? Nanay, may hinala ako na ang babaeng iyon ay maaaring hindi talaga si Kayla. Ha? Wala siyang kahawig ng dati niyang sarili. Hindi lang siya peke, talagang masama pa siya. Hindi ako naniniwala na ang amnesia ay makapagpapabago ng personalidad ng isang tao. Pero mukha siyang eksaktong si Kayla. Kung hindi siya si Kayla, sino pa kaya siya? Malamang gumamit siya ng madilim na sining ng ibang tao upang ganap na mabago ang kanyang itsura. Ano? Ang gamot na ibinigay ko kay Nina ay pampalakas lang para sa mga mortal. Nagiging nakamamatay lang ito kapag kinain ng mga demonyo. Kaya pala binigyan mo si Nina ng gamot na yon. Kaya pala ganun. Kahit na hindi kinain ng peking tsakayla iyon, ang reaksyon ni Nina ay nagpapakita na sila ay talagang magkasabwat. Sa tingin ko, pareho silang impostor. Kaya sa mundong ito, may paraan pala talaga upang ganap na magkaroon ng itsura ng ibang tao. Imposibleng mag-ingat laban dito. Ang paggamit ng mga trick na ganyan para makakuha ng tiwala. Sino ang maghihinala sa sarili nilang laman at dugo? Annie, nakikita mo ba kung sino talaga sila? Hindi ko sila makita. Baka sila ay kasabwat ng grupo ng pormasyon ng pang-akit ng aura. Wala silang anumang masamang aura sa kanila. Baka gumamit sila ng espesyal na paraan para alisin ito. Hindi ako sigurado. Ayos lang. Pwede nating imbestigahan ng dahan-dahan. Kilala nila tayo ng husto. Baka sila pa ay mga kakilala. Oh.
Daddy, habang ang Peking Tia Kyla at si Peking Nina ay parehong nasa ospital, halungkatin natin ang bahay mula itaas hanggang ibaba at hanapin ang mga nakatagong ahente. CJ, paano mo gustong gawin ito? Sabihin mo lang, guguluhin natin ang lugar na ito kung kinakailangan. Hindi mo kailangan, panoorin mo na lang ako. Kumuha ng inyong mga posisyon, bantayan ang altar. Sa utos ng kataas-taasan, hanapin at hulihin ang masasamang espiritu. Magsimula. Baliktad. Tapos na. Yun na lang, Esan, hindi ba natin bubunutin ang 8 nakatagong tauhan? Hanggang sa ugat, Kung diretsong bubunutin sila, maiisahan nila tayo. Binago ko na ang formasyon ng pagpapalit ng kapalaran bilang formasyon ng kontra-atake. Kung maglakas loob silang atakihin ang pamilya Lin, sila ang masasaktan. Annie, iba ka talaga, bata. Hahaha. Daddy, ibaba mo ng kaunti ang ulo mo. Ano nang meron? Daddy, isuot mo itong singsing, mas makukumbinsi sila. Annie, anong nangyari? Annie, Ako na ang bahala rito. sino yan? Ikaw, Ako ang maestro ni Annie. Ang pangalang tawista ko ay Wufu. ikaw ba ang maalamat na, Maestro Wufu? Tama. Batang kaibigan na si Liam. Kailangan kong hiramin ang ilan sa iyong merito. Kapag ang isa ay nagkamit ng kaliwanagan, pati mga alaga niya ay umaakyat sa langit. Kapag ang isa ay nagpapayaman ng kabutihan, ang buong pamilya ay nakikinabang. Maestro, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay mistisismo. Kung hindi mo maintindihan, kalimutan mo na. Hindi pa tapos ang mga pagsubok, hindi pa tamang oras. Maestro, gaano pa katagal bago magising si Annie? Kaagad. Maestro, anong ginagawa mo rito? Ikaw na maliit na pasaway. Hindi ba't ikaw ang nagpakuha sa akin ng mga halaman gamot? Maestro, paano ka napadating ng napakabilis? Nagkaroon ako ng pangitain na ikaw ay nasa panganib, kaya iniwan ng iyong maestro ang lahat at nagmamadaling pumunta rito. Wow, eksaktong dami ng halaman gamot na hiniling ko ito. Maestro, pambihira kang mabait ngayon. Hoy, ikaw na maliit na pasaway. Kailan ba ako hindi nag-alala kapag ikaw ay nasa panganib? Annie, bigla kang hinimatay kanina. Sakto namang dumating si Maestro Wufu, at muling binuhay ka. Hinimatay ako? Maestro, anong nangyari? Ikaw, masyado kang umaasa sa mistikong sining. Naubos mo ang lahat ng merito na pinaghirapan mong itayo, kaya ka hinimatay. Ito ay babala mula sa langit. Hindi mo maaaring ipagpatuloy ito. Pero kung hindi ko gagamitin ang mistikong sining, paano ko mapoprotektahan si Daddy at si Lola? Ang tanga-tanga mo, gamitin mo ang utak mo. Minsan, ang mga bagay na pang matatanda ay dapat iwan sa mga matatanda. Tama ka, Annie. Ang bigla mong pagkahimatay kanina ay nakakatakot para sa amin. Ngayon alam na namin kung sino ang gustong manakit sa amin. Iwan mo ang iba sa amin para asikasuhin. Pero kayong lahat ay mga mortal lang. Wala kayong kultibasyon. Paano kayo makikipaglaban sa masasamang espiritu? Ang batang kaibigan na si Liam at si Lola Lynn ay parehong protektado ng gininto ang aura ng Merito. Sa ngayon, nakikita natin sila pero hindi nila tayo nakikita. Ikaw, kaya't huwag mo nang alalahanin yon. Annie, sa ngayon, magpahinga ka lang ng maayos. Kung may mangyari sa iyo, kahit mailigtas namin ang pamilya Lin, ito ay magiging isang hungkag na katawan na lang. Sige. Teka! Sinabi kong gagamutin ko ang sakit ni Tita Iris. Ang pangakong ginawa ay dapat tuparin. Kung mananatili ka lang sa mga kasanayang medikal. Ayos lang iyon. Ginoong Liam, gising na si Binibining Nina. Nakuha ko, aasikasuhin ko yan. Gising na ang Peking Nina. Kailangan kong pumunta roon, baka maghinala sila. Sige, tara na. Hoy, sandali. Kailan ko ba sinabing sasama ako sa'yo? Ha? Kakakuha mo lang ng lahat ng halaman gamot sa akin. At inaasahan mo pa ring tumulong ako? Ikaw ang may gawa nito, kaya tiisin mo. Palem. Ang maestro Ufu na iyon, talagang mahiwaga at hindi mahulaan.
Mahilig lang magpakitang gilas ang maestro. Huwag mo nang pansinin. Tatay, Lola, tara na. Liam, narito ka na rin sa wakas. Nagising si Nina at hindi ka nakita. Umiiyak siya para sa kanyang daddy. Nina, Daddy. Pasensya na, Annie. Gusto ko lang si Daddy. Para sa akin lang. dinala ko si Annie. Narito siya para humingi ng tawad. Eksakto, nasaktan mo ang aking apo. Humiling ka ng tawad. Pasensya na, Nina. Mas maayos na yan, lumabas ka. Ayaw kang makita ni Nina. Liam, bata lang naman si Annie. Natural lang na magkamali siya. Huwag mo siyang masyadong pag-initan. Isang bata. Si Nina lang ang anak ko. Hindi anak ko si Annie. Parang sobrang inis na si Liam sa babaeng iyon na si Annie. Hindi katulad ng tunay na Kayla ang babaeng ito. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang mukha ni Kayla para magplano. Nakakadiri. Oo nga pala. Tungkol sa singsing na ibinigay mo sa akin, suot ko na ito. Ano sa tingin mo? Maganda. Oo nga. Waterproof ang singsing na ito. Huwag mong tanggalin kahit sa shower. CJ, Pamilya para kay Ninalin. Pumunta kayo rito para ayusin ang bayad sa gamot at tirahan. ako. Ako ang tatay niya. Pupuntahan ko si Annie. May kakaiba. Ano po iyon, maestro? Hindi mo ba napapansin? Lalong lumalamig ang pakikitungo sa iyo ni Liam. Hindi ba't ganoon na siya palagi? Ang tanging nakikita lang niya ay ang babaeng iyon na si Annie. Maestro. Suot na ni Liam ang singsing. Sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng magkamali. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Kapag nagtagumpay tayo, sa iyo ang merito ng pamilya Lin. Ang mga shares ng Grupo Lin ay mapupunta sa akin at kay Ginoong Frank. Huwag mong ipagkakanulo ang usapan. Hey! Wala akong interes sa maruming pera ng pamilya Lin. Maaari ninyong kunin ang lahat. Deal. Sandali, Ano na naman? may masamang kutob pa rin ako. Kunin mo ito at ilagay mo sa pagkain o inumin ni Annie. Kapag nawala na siya, saka tayo makakapagpahinga. Pero ang babaeng iyon na si Annie ay napakatalas. Paano kung mahuli niya tayong nilalason siya? Humanap ka ng paraan para si Liam mismo ang magbigay nito sa kanya. Tatanggapin niya yon mula sa kanya. Haha, nasa kwarto lang ako sa ospital. At muntik na akong mawalan ng kontrol. Huwag kang mag-alala, Lola. Mas pangit pa ang pag-arte niya kaysa sa atin. Daddy, ang pangit ng pag-arte natin, sa tingin mo ba ay maniniwala sila? Wala silang magagawa kundi maniwala. Kapag mas maraming superpower ang isang tao, mas umaasa sila dito. Ha? Hindi ko maintindihan. Kung sana ang mga matatanda ay hindi masyadong komplikado, magiging maganda sana iyon. Ang ikinababahala ko ay, baka habulin ka nila, ikaw lang ang nakakakita sa kanilang tunay na kulay. Para maging ligtas, gusto nilang alisin ka talaga. Ano ang dapat nating gawin? Mahina pa si Annie. Paano kung may mangyari sa kanya? Sige, Daddy. Akala ko napakatapat mo, pero tuso ka rin pala, haha. Paano makakapagpatakbo ng isang kumpanya, ang isang taong masyadong prangka? Kahit na wala akong superpowers, ay hindi ibig sabihin na tanga ako. Sige, kaya't ako na lang ang magpapahinga at walang gagawin. Ha, mabuti. Liam, nasaan si Annie? Hindi naman siya gusto ni Nina, di ba? Kaya inilagay ko siya sa kwarto sa tabi. Ano nang meron? Ginamit ko ang kalan sa VIP suite para magluto ng lugaw. Kunin mo si Annie, magkain tayong lahat. Akala ko ayaw mo sa kanya. Napaisip ako. Sa huli, bata lang naman si Annie. Normal lang na magkamali siya. Heto, dalhin mo ito kay Annie. Sana ang dalawang batang babae ay makalimutan na ang nakaraan at magkasundo. Halika rito.
Akala ko may laban ka, sa iyo. Sa huli, nagtapos ka bilang isang daga, na Nolleson. Alisin siya, at siguraduhing walang makakakita. Annie, nasaan si Annie? Nanay, nakita mo ba si Annie? Hindi, bakit mo na itanong? Anong nangyari, Liam? Anong nangyari? Nawawala si Annie. Ano, tiningnan mo ba sa baba? Hinanap ko na sa lahat ng lugar. Wala talaga. Ang isang bata ay hindi basta nawawala sa hangin. Liam, sa tingin mo ba, hindi niya lang kayang tiisin ang pressure, at nagwala at tumakas? Siguro. Liam. Liam. Tatay! Liam. Dumating na ang sandali. Ginang Lin. Dapat kang pumunta para kunin ang doktor. Ako na ang bahala kay Liam. CJ. Maestro, maaari mo nang simulan ang ritual. Ang kapalaran at kasawian ay magkadikit. Ang swerte at kapahamakan ay nagpapakita. Mga kamay na malinaw na parang salamin. Yin at yang, ngayon ay baliktarin. Maestro. Maestro, Anong nangyayari? Bakit nabigo ang aking porma sayon? Hulaan mo. ikaw, paano ka nabubuhay pa? Ikaw, tao ka ba o multo? Multo ako. Isang masamang multo. Narito ako para kunin ang buhay mo, para tanggalin ang maskara mo at makita ang tunay mong muka. Anong ikakatakot? May anino siya. Nagpapanggap lang siya. Hindi kita lalabanan. Ikaw na ang lumaban sa sarili mo. Anong nangyayari? Bakit bumabalik sa akin ang atake ko kay Liam? Lin, Siyempre, dahil may mata ang langit. Anong itinanim, yun din ang aanihin. Liam, ligtas ka? Siyempre. Dahil ligtas kayong lahat, paano mangyayari sa akin? Ikaw, niloko mo ako. Ikaw ang nanloko sa amin. Sino ba talaga kayong dalawa? At bakit kayo nagpapanggap na si Kayla? Para lokohin kami? Gusto mong malaman? Kung gayon, pakawalan mo ako. At sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang tunay na Kayla. Nagsisinungaling siya. Wala siyang alam. Daddy, hulihin mo siya. Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang tumakbo. Maestro, huwag kang umalis, isama mo ako. Mas mabuti na ikaw ang mamatay kaysa sa akin. Bata, magkikita pa tayo. Huwag kang tatakbo. Nakababatang kapatid. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Nakakatandang alagad. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, narito ako para hulihin ka. Noong mga panahong iyon, lihim mong pinag-aralan ang mga ipinagbabawal na sining ng sekta. Nahuli kitang nakikita. Wala nang pagtataka sa usaping ito. Nasugatan mo pa ako. At sa huli, tumalikod ka sa sekta. Tigil. Maestro, akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik? Oh, tanggang bata. Puro palabas lang iyon. Ninakaw mo ang mga lihim na kasanayan ng ating sekta. Ngayon, lilinisin ko ang ating hanay para sa aming yumaong maestro. Nakakatandang alagad. Nagkamali ako ng malaki. Pakiusap, ipaubaya mo na ako. Nakakatandang alagad, kayo ang mga pinapaboran. Paano mo mauunawaan? Ang hirap naming mga karaniwang tao. Kahit anong pagsisikap ko sa pagsasanay, hindi ko lang talaga maunawaan. Iyan ang nagtulak sa akin sa maling landas. Nakakatandang alagad, nagkamali ako. Pakiusap, ipaubaya mo na ako. Alang-alang sa aming yumaong maestro. Handa akong bigyan ka ng isang huling pagkakataon, pero iyong itinapon ito. Tapos na. Tapos na. Maestro, ano ang tawag sa galaw na yon? Alam mo yung isang galaw. Ang astig noon, gusto ko ring matutunan iyon. Sige. Ituturo ko sa iyo yon sa tamang panahon. Una, harapin muna natin ang salot na ito. Ay, Panta, kahabagan ninyo ako. Panta, pakiusap, patawarin ninyo ako. Lahat iyon ay dahil sa sinungaling na iyon. Niloko niya ako. Pinilit niya akong gawin iyon. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Isang ordinaryong tao ay walang ganoong kalaking kasakiman. Dahil sa iyong kasakiman, hindi ka nag-atubiling baguhin ang iyong mukha. Talagang nakakadiri iyon. Panta,
Pakiusap, unawain ninyo. Banihag ako ng sinungaling na iyon. Ginamit niya ang madilim na sining para pilitin akong baguhin ang aking mukha. Sino ka? Kung gusto mong malaman, malalaman mo kapag nakita mo. Itaas mo ang iyong ulo, hayaan mong makita ng lahat ng mabuti, ang iyong tunay na mukha. Gina, ikaw pala ang lahat ng ito. Ginoong Liam, alam kong mali ako. Aaminin ko ang lahat. Lahat iyon ay dahil sa sinungaling na iyon. At kasalanan ni Frank, hindi lahat, ay ideya ko. Siyempre alam ko na hindi lang iyon ang iyong ideya. Alam kong marami kang kasakiman, ngunit kulang sa lakas ng loob. Ngunit hindi ko inakala na maglalakas loob kang makipagsabuatan kay Frank para saktan ako. Ginoong Liam, marami akong alam na sikreto ni Frank. Kung patawarin mo lang ako, matutulungan kitang maghayganti sa kanya. Hindi na kailangan iyon. Ayaw kong makialam sa iyong baluktot na paraan. Ginoong Liam, ang iyong asawa, si Kyla, ay pinatay din ni Frank. Ano? Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? 5 taon na ang nakalilipas, si Frank, ay nakikipagtulungan na sa sinungaling na iyon, si Nimbus. Sinusunod niya ang utos ng sinungaling na iyon, kaya, tinangka niya ang iyong driver, para gawin ang aksidente sa kotse. Kaya ang insidente 5 taon na ang nakalilipas ay gawa mo rin. Ginoong Liam, sinabi ko na sa iyo ang lahat, pwede mo ba akong pakawalan? Pakawalan ka. Impossible. Dalhin siya sa mga otoridad. Hayaan siyang magpaliwanag sa mga opisyal. Hindi. Hindi ako pupunta. Ginoong Liam, alam kong mali ako. Ginoong Liam, hindi ako pupunta. Frank, ikaw ay pinaghihinalaang nagkuha ng hitman at maraming krimen. Sumama ka sa amin. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Cheng. Huwag ninyo akong hawakan at babayaran kayo ng mga Cheng. Annie, tapos na? Tapos na, Nina. Salamat sa paglantad mo sa kanila. Hindi nila inaasahan ang atake natin. Annie, maraming beses na kitang nasaktan. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Walang problema. Sabi ng maestro ko, ang pagkilala sa iyong pagkakamali at pagtutuwid nito ay tunay na dakilang bertud. Nina, mula ngayon, maaari kang manatili sa pamilya Lin. Yung pangalan ko ay hindi Nina. Ang pangalan ko ay Rene. Hindi ko na kayang magpanggap na si Nina. Ayos lang, manatili ka at samahan mo ako. Ang lungkot-lungkot kong mag-isa. Hindi na kailangang magtalo. Kung saan siya pupunta, naisip ko na. Kapag nagkita ang mga bata, tadhana na yon. Gusto mo bang maging alagad ko, at magsanay kasama ko sa bundok? Maestro, mabubusog ba ako? Papatabain kita. Payag ako. Mabuti. Sumama ka sa akin. Kayong mga natitira, kayo na ang bahala. Sige, salamat maestro. Salamat, maestro. Oo nga pala. Huwag mong kalimutan, may pasyente ka pang dapat gamutin. Huwag mong sayangin ang aking halaman gamot. Kailan ka pa naging interesado sa aking pasyente? Ang mga salita ni Maestro Ufu. Baka may mas malalim na kahulugan. Sino ang nakakaalam? Palaging misteryoso ang maestro ko. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya? Dahil sinikap ni Maestro Wufu na paalalahanan tayo, dapat sigurong pumunta tayo sa Zenith. Maglaan tayo ng espesyal na oras. Sa totoo lang, may itatanong din ako kay Iris. Nanay, nasaan ang kwintas na jade ko? Iningatan ko iyon para sa iyo. Kukunin ko na ngayon. Nanay, ikaw na ang bahala dito. Pupunta kami ni Annie sa pavilion ng Zenith. Hello. Nandito na ang paternity test results. Ay, muntik ko nang makalimutan yon. Teka, ako na ang kukuha. Sa bisa ng langit at lupa. Mabuo! Tapos na! Kumpleto na ang tableta. Inumin mo lang itong tableta at ang mga peklat mo ay tuluyang mawawala. Annie, bukod sa pagpapagaling ng peklat, kaya ba nitong gamutin ang ibang problema? Ano ang gusto mong pagalingin? Ang utak ko. Pakiramdam ko ang dami kong nakalimutan, at hindi ko lang maalala. Parang, ganoon din ang nararamdaman ko. Ang pathological amnesia ay maaring gumaling. Pero ang psychological kind, iyon ay kailangan mong pagtagumpayan ng mag-isa. Naiintindihan ko. Iris, bilisan mo at tingnan. Kumusta ang mukha mo?
Tita Kyla? Kayla, Ano ang nangyayari? Ikaw nga ba talaga si Tita Kyla? Hindi ka peke? Kayla, ikaw nga ba talaga? Annie, Ginoong Liam. Kilala mo ang mukhang ito. Kayla, tingnan mo itong kwintas na Jade. Hindi ba't eksaktong katulad ng sayo? Paano mo nakuha ang kwintas kong Jade? Sandali. Ang kwintas ko ay kalahati lang. Ano ang nangyayari dito? ang kwintas kong Jade, mukhang magkakasya rin. Kayla, anong nangyari? Ito ang bagong kwintas na Jade na ipinagawa ko. Kapag pinagsama mo sila, ito ay ang ating maliit na pamilya. Ito ay sumisimbolo ng pagkakasundo, kaligayahan, at ang muling pagiging buo ng pamilya. Ayos ka lang ba? Naalala ko na ang lahat. Ang pangalan ko ay Kyla. Ang asawa ko ay si Liam. Ang anak kong babae ay si Nina. Ang kwintas na Jade na ito, nakuha ko ang kwintas na ito para kay Nina, sa kanyang kauna-unahang kaarawan. Nina, ikaw ang aking Nina. Pasensya na. Pasensya na at hindi kita naagapan. Kaya si Tita Iris, siya nga ba ang nanay ko? Kaya si Daddy ay ang tatay ko? Kayla, ang ating pamilya. Sa wakas, magkakasama na tayong muli. Liam, narito na ang resulta ng paternity test. Annie. Si Annie nga talaga si Nina. Nanay, alam ko na. Ano? Tingnan mo kung sino ito. Kyla, MMHMM. ikaw ang tunay na Kyla. Inay. Kaya pala si Maestro Ufu. Sinabihan si Annie na pumunta sa Zenith para suriin ang pasyente. Iyon pala ang dahilan. Kaya ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng nanay at tatay. Ang galing.